Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 751 hanggang 760. Kabanata 751. Dumating si Thor mula sa silangan, Sir, papunta sa downtown. Sa labas ng Gonzales City, isang taxi driver ang nakasandal sa puno, naninigarilyo, nang makita niya ang isang medyo may edad na lalaki na naglalakad papunta sa kanya mula sa malayo. Ang unang bahagi ng tagsibol ay hindi inaasahang malamig, kahit na sa araw ang temperatura ay nasa paligid lamang ng 10 degrees Celsius. Ngunit ang lalaki ay nakasuot ng vest at isang pares ng shorts. Sa ilalim, isang pares ng tsinelas. Kahit sino pa siguro ay nanginginig na sa lamig. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay tila ganap na kalmado, na umuugong ng isang himig habang siya ay naglalakad sa kalsada. Nakaka-relax at komportable. Ang lugar na ito ay medyo malayo, at ang mga tsuper ng taxi ay hindi gustong kumuha ng pamasahe dito. Sa sandaling nagmaneho sila palabas sa mga suburb, kadalasan ay kailangan nilang bumalik na may isang walang laman na taxi. Pagkatapos lamang mag-alok ng dagdag na 50 bucks ang customer ay pumayag siyang pumunta. Balak niyang hamay-hit ng sigarilyo at magmaneho pabalik na walang laman. Ngunit nang makita ang lalaki, ang driver ng taxi ay biglang tumawag, pupunta sa downtown. Ang lugar ay industrial, na halos walang residente. Karaniwang may mga sasakyan ang mga nagtatrabaho dito. Para sa isang tulad ng lalaki, ang tanging paraan upang makalabas ay sumakay ng taxi. Kung lalakad siya, aabutin ng 1 oras para makakita ng istasyon ng bus. Pumunta ka. Tumango ang lalaki at tumakbo. Sa downtown. Swerte. Todong ngiti ang tsuper ng taxi, hindi niya inaasahan na makakahanap siya ng pamasahe sa lugar na ito. Swerte mo, nabunggo ako habang naninigarilyo ako dito. Kung hindi, hehe, kailangan mong maglakad kahit 1 oras lang. Tinanggal niya ang upos ng sigarilyo at bumalik sa driver's seat. Para saan? Downtown. Umupo ang lalaki sa passenger seat at sinabing may bahagyang ngiti, anywhere is fine. Hindi lokal, ha? Pinagmasdan siyang mabuti ng taxi driver. Nakikipag-ugnayan siya sa lahat ng uri ng mga customer sa buong taon, karaniwang nahuhulaan ang pagkakakilanlan ng isang tao sa isang sulyap. On Omicron, sa sobrang lapit, sa wakas ay naaninag ng taxi driver ang mukha ng lalaki. Ang lalaki ay dapat na higit sa 50, na may ilang mga kalat-kalat na buhok na natitira sa kanyang ulo. Medyo sobra sa timbang, nakasuot siya ng puting vest na may mga butas. Wala kahit isang bulsa sa paningin. Buddy, WeChat Pay ba ito o? Bahagyang kumunat ang noo ng driver. Siya ay hindi isang pilantropo, hindi niya kayang magbigay ng libreng sakay. Cash. Lumapit ang lalaki at naglabas ng isang balumbon ng mga perang papel. Ngunit ito ay US dollars. Tingnan ko. Ang Gonzales City ay hindi katulad ng ibang lugar. Ito ang sentro ng ekonomiya at kultura. Ang mga taxi driver dito ay madalas na nakikipag-ugnayan sa mga internasyonal na kliyente. Hindi lang Ingles ang kanilang naiintindihan, kinikilala din nila ang pera ng US. Nako, US dollars talaga. Pagkatapos ng mabilis na pag-verify, mabilis na ibinalik ng driver ang pera ng may ngiti, sige, alis na tayo. Inilipat niya ang mga gears, pinindot ang accelerator. Dahan-daang umalis ang sasakyan sa industrial na lugar, patungo sa lungsod. Matanda, saan ka galing? Bakit gumagamit ng US dollars? Sabi nila, ang kasakiman ay kaakibat ng kayamanan, at sa nakikitang napakaraming US dollars, hindi maiwasan ng taxi driver na mag-isip. Ang pagpatay at pandarambong ay labag sa batas, hindi niya gagawin iyon. Ngunit ang paglalaro ng metro para mag-overcharge ay hindi isang mahirap na gawain. Ang pagkakaroon ng pagmamaneho dito sa loob ng maraming taon, siya ay sanay na sanay dito. Amerika, nakangiting sagot ng lalaki.
Sinasabi ng sentido komon na huwag ipagmalaki ang kayamanan, ngunit tila siya ay walang malasakit. Na parang wala lang sa kanya ang halagang ito. Ang ganitong uri ng kasaganaan ay isang bagay na lumabas sa kanya ng hindi malay, naiiba sa pagpapakitang gilas. Kung ang lalaki ay walang pakialam sa pera, magiging unconscionable para sa driver na huwag mag-overcharge. Sa ibang bansa, ilang taon na ba simula nung bumalik ka? Walang pag-aalinlangan na pinindot ng driver ang isang pindutan, at ang metro ay nagsimulang tumalon ng mas mabilis. Mga dekada, sa palagay ko. Tila hindi napansin ng lalaki, diretsyong nakatingin sa harapan na parang may hinahanap. Nakikita mo kung gaano ka mayaman, isa ka bang boss? Walang patutunguhan ang pakikipag-chat ng driver, sinusubukang malaman kung sino ang lalaki. Uri ng, walang pakialam na sumagot ang lalaki, inilibot ng kanyang mga mata ang paligid. Katahimikan, hanggang sa downtown, sa tabi ng isang komersyal na kalye sa sentro ng lungsod. Ito ay maayos. Sa bintana ng sasakyan, nakita ng lalaki ang isang banner na nakasabit sa mga punong nakahanay sa magkabilang gilid ng kalye. Ang tela ay may simbolo ng araw at buwan. Iyon ay kabuuang 2,300 na magiging $400 ayon sa halaga ng palitan. Inihinto ng driver ang metro at masayang sinabi. Ang laking score. Ngayon ay binalak niyang dumiretso sa bahay at magyabang sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay pumunta sa bayan para sa isang gabi out. Dito, nagbilang ang lalaki ng $400 at ibinigay ito sa taxi driver. Maraming salamat. Kinuha ng taxi driver ang pera, sabay ngisi mula tenga hanggang tenga. Sa loob-loob, isinumpa niya ang lalaki sa pagiging tanga. Mayaman at tanga. Boom! Pero bago pa man siya makabawi sa kanyang excitement, nahati ang lalaki at sasakyan sa dalawa. Ito ba? May shooting ba sila ng movie? Huminto ang sasakyan sa isang mataong distrito. Dahan-daang inalis ni Brizan Beaumont ang kutsilyo ng butcher sa kanyang baywang, naglakad papunta sa driver's seat, at binawi ang nabahiran ng dugo na $400 mula sa kamay ng driver. Ang unang nagtrato sa akin, si Brizan Beaumont, na parang tulala. Nahati sa kalahati ang taxi, at hindi nakatakas ang driver. Namatay siya sa isang malagim na kamatayan. Pagpatay. Nagkaroon ng pagpatay. May sumigaw ng malakas. Daan-daang pedestrian ang natakot at tumakas sa lahat ng direksyon. Ngunit may mga hindi natatakot sa kamatayan, na kinuha ang kanilang mga telepono upang mag-record ng mga video. Kababayan, kailangan kong hiramin ang iyong bisikleta. Lumapit si Brizan Beaumont sa isang matandang lalaki na may nakakalokong ngiti, mamulong ng isang negosasyon. Kunin mo. Nasa tabi lang ng taxi ang matandang lalaki, napagod sa pagsakay at naisip ang itulak saglit ang kanyang bisikleta. Ngunit sino ang makakaalam na masasaksihan niya ang isang lalaking nahahati sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ngayon lang niya naisip na mabuhay, tungkol sa kanyang bisikleta. The hell with it. Ang $400 na ito ay sapat na para makabili ka ng electric bike. Hinawakan ni Brizan Beaumont ang kamay ng matanda at pinasok dito ang dagwang $400. Pagkatapos gawin ito, tumalon siya sa bike at nawala sa kalye. Ang matandang lalaki ay nakatayo sa lugar, hawak ang $400 at nakatitig na nakatulala, siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Ang mga lansangan ng Gonzales City ay palaging abala ng hindi masusukat. Malawak at malinis, ngunit paminsan-minsan, makakahanap ng mga telang nakasabit sa mga sanga. Sa mga telang ito ay may simbolo ng araw at buwan. Ito ang marka ng Thunder Peak Hall. Bago dumating si Brizan Beaumont, inayos na ni Devlin ang lahat. Ang huling direksyon ng mga telang ito ay kung saan matatagpuan si Julius Reed. Kuwait, Mr. Devlin, pwede mo bang ibahagi sa akin ang plano? Sa loob ng SUV, nagsalita si Lily Jordan. Takot ang ekspresyon niya, mapatla ang labi. Maliwanag, ang kawalang galang na dinanas niya kay Julius Reed ng 2 beses noon ay nag-iwan sa kanya ng malalim na psikolohikal na peklat. Lily, may mga bagay na hindi mo dapat itanong, sabi ng Nine Spirits sa isang mahigpit na boses. Medyo hindi nasisiyahan ang tono niya. Hey, wala lang. Pumatay lang ng tao, yun lang, pang-iinis ni Devlin. Paano siya makakasagot sa kanya?
Dapat ba niyang sabihin kay Lily Jordan na ilalagay siya sa higaan ni Julius Reed at hayaan silang magmahalan? Pagkatapos, kasama ang nakamamatay na lason sa loob niya, iwanan si Julius Reed na mahina at mahina para sa isang ambush. Hindi ito binanggit ng kanyang amo, kaya hindi nararapat na gawin ito ng isang tagalabas na tulad niya. Malapit na tayo. Inilabas ni Devlin ang isang mini monitor mula sa kanyang dibdib. Sa ibabaw nito ay isang maliit na pulang tuldok. Ang tuldok ay wala pang 1 kilometro mula sa kanila. Alinsunod sa orihinal na plano, ang mage ng Thunder Peak Hall, si Brazen Beaumont, ay susubukan na talunin si Julius Reed dito. Bago iyon, sinadya ni Devlin na makipagkita kay Lily Jordan kay Julius Reed. Sinasamantala ang paglipat ni Brazen Beaumont kay Lily, nilalayon nilang gambalain si Julius Reed. Kung matagumpay, mamamatay si Lily sa ilalim ng espada ng siyam na espiritu. Ang isang tao na walang karagdagang halaga ay walang karapatang mabuhay. Kung mabaygo ito, si Lily ang magiging ultimate trump card nila. At ang Gonzales City ay nasa bingit ng isang malaking kaguluhan. Nasa unahan si Julius Reed, lumakad ka lang at akitin ang kanyang atensyon, at ibababa siya ng isang master. Matapos huminto ang SUV, itinuro ng Nine Spirits ang nag-iisang figure sa hilagang kanlurang kalsada. Bakas sa mga mata niya ang excitement. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 952 Northwestern Path, Guro, natatakot ako. Tumanggi si Lily Jordan na lumabas ng kotse, nagtago sa likurang upuan at umiiyak. Parang purong puting lotus na bulaklak, na pilit na itinapon sa putikan. Ayaw niya, gusto niyang lumaban. Pero masyado siyang natakot. Master, bitawan mo na ako. Ang aking kapatid na alagad, siya. Tumahimik ka. Nine Spirits harshly scolded Christian Martinez, ikaw. Ang lalaking tulad mo, natatakot akong hatiin ka ni Julius Reed bago pa man kayo makalapit. Lumabas ka. Oo, naikuyong ng mahigpit ni Christian Martinez ang kanyang mga kamao. Kinasusuklaman niya ang kanyang sariling kawalan ng kakayahan, kinasusuklaman niya na hindi niya kayang patayin si Julius Reed ng isang suntok. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay panoorin ng walang magawa ang kanyang Diyosa sa kanyang puso. No Omicron, S Omicron. Sayang, nakalupasay si Christian Martinez sa lupa, namumula ang mga mata. Lily Jordan, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Siyam na espiritu ang nakatayo sa pintuan ng kotse, malamig na nagsalita, now go. Guro, ako, natatakot ako, umiling si Lily Jordan, umiiyak at umatras pa sa sasakyan. Kung makikita ito ng isang tagalabas, tiyak na maaawa sila. Ngunit ang Nine Spirits ay matagal nang may pusong kasing tatag ng bato. Nilinang niya si Lily Jordan ng napakaraming taon para lang sa araw na ito. Kailangan mo lang pumunta doon, akitin ang atensyon ni Julius Reed, at natural na may papatay sa kanya. Malamig na sinabi ng Nine Spirits, maaaring may pagmamahal ka sa kanya, at hindi mo kayang gawin ito. Hindi, gusto ko siyang talunin ng buhay. Namumula ang mga mata ni Lily Jordan, ang titig nito ay matatag habang sinasabi, I'll go. Kahit na kailangan kong mamatay kasama ang lecher na iyon. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanyang longsword at itinulak ang pinto ng kotse. Naglakad siya ng may malalaking hakbang patungo sa malayo. Ang kanyang silhouette ay lubos na determinado. Ang iyong alagad, napakawalang muwang sa mga paraan ng mundo. Nakakahiya, nakakahiya. Napasando si Devlin sa pinto ng kotse, nagsindi ng sigarilyo. Habang pinagmamasdan ang pag-atres ni Lily Jordan, napabuntong hininga siya ng malalim. Isang hanggal, matamis na babae, ang hanggal na iyon, angkop lamang na maging kasangkapan. Ang mukha ng Nine Spirits ay puno ng paghamak, sa lahat ng mga taon na ito, itinuro ko sa kanya ang lahat maliban sa paraan ng puso ng tao. Ang puso ng tao, sa katunayan ang pinaka-unpredictable na bagay. At din ang pinakakomplikadong bagay. Si Lily Jordan ay likas na matalino at napakaganda. Ngunit dahil nakakulong siya sa sekta sa loob ng mahigit 1 dekada, ang tanging alam niya ay sundin ang kanyang amo. Sa palagay ko ang susunod ay tiyak na magiging kapana-panabik. Huminga ng malalim si Devlin mula sa kanyang sigarilyo, hindi napigilan ang pag-ubo. Hintayin na lang natin. Siyam na espiritu ay tumingin sa unahan,
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkadikit. Kuwit. Ang landas sa hilagang kanluran. Sa tabi ng puno ng poplar. Dalawang figure sa tuwid na linya ng kalsada, palapit ng palapit. Muling tumaas ang simoy ng tagsibol, dala ang buhangin sa kalangitan. Marahang tinakpan ni Julius Reed ang kanyang mga mata gamit ang isang kamay, sinilip ang kanyang mga daliri upang makita ang pamilyar na mukha ni Lily Jordan. Kung ang kanyang ama, si Ian Jordan, ay nabubuhay pa, mawawala ba ang kontrol ng 10,000 Mountain Alliance? At paano siya nawalan ng alaala? Nakalulungkot, sa panahon ng paghihimagsik sa The North Sea taon na ang nakalipas, namatay si Ian Jordan sa labanan. Bagamat napatahimik na ni Julius Reed ang The North Sea, mayroon pa ring isda na nakalusot sa lambat. Kung ang pag-aalsa na iyon 4 na taon na ang nakalilipas ay may kaugnayan talaga sa pagtataksil ng The North Sea. Personal niyang bibisitahin ang The North Sea at gagawin itong patay na pool. Kakaiba ang hangin sa tagsibol, ngayon lang ito umuungol sa alikabok at buhangin. Pero ngayon, tumigil na. Ang mga bagong usbong na dahon ng poplar tree ay unti-unting tumigil. Ang lumulubog na araw ay nagunat sa kanilang mga anino sa kalsada, walang katapusang haba. Simple lang, matamis na babae. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, ngunit agad ding nawala ang ngiti. Walang nakakaalam kung paano nabubuhay si Lily Jordan sa mga nakaraang taon. Ngunit ito ay tiyak, hindi mabuti. Bilang kaibigan, bilang superior, naramdaman ni Julius Reed na binaygaw niya si Ian Jordan. Nakonsensya siya sa pagkabigo sa sarili niyang tapat na bantay. Ikaw ang, sinong simple lang, matamis na babae. Si Lily Jordan ay nakatikom ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa longsword. Pinadala ka nila, hindi ba? Humakbang pasulong si Julius Reed, nakatayo wala pang kalahating metro ang layo kay Lily Jordan. Si Lily Jordan ay likas na umatras ngunit biglang humakbang pasulong, pinulupot ang kanyang mga braso sa ulo ni Julius Reed, at hinalikan siya. Hey, nakakahiya. Mula sa malayo, nakita ni Devlin ang eksena, initalikod ang kanyang katawan at pinutol ang upos ng sigarilyo. Masunurin pa rin, medyo lampas sa inaasahan ko. Siyam na espiritu ay may pagpapahayag ng kasiyahan. Kahit na ang isang hanggal na disipulo ay may kanyang mga sandali ng kailanawan. Walang sino mang tao ang makakatagal sa tukso ng kagandahan, lalo na ang isang dakilang dilag tulad ni Lily Jordan. Gayunpaman Euro, tanging ang mga kasangkot na partido ang nakakaunawa kung ano talaga ang nangyayari. Naglaro ka ng maling pagkakalagay. Sabi ni Julius Reed sabay tawa. Mukhang naghahalikan ang dalawa, pero sa totoo lang, ilang dosenang sentimetro ang pagitan nila. Ang paglubog lamang ng araw at ang maling pagkakalagay ay tila nagkulong sila sa isang halik. Ang gamot, mahinang sabi ni Lily Jordan habang nakatiptoes, na tila nag-effort. Hipiuan ito, at makaramdam ka ng panghihina. Nagkunwaring kinurot ni Julius Reed ang kamay gamit ang kanang kamay, nilagyan ito ng pahid ng ointment. Isang specialty ng Medicine King Valley, nakuha ko ito kay Karen. Oh, ang pangit na halimaw na iyon na pumasok noong panahong iyon sa Moon City. Tumahimik ka, namula ang mukha ni Lily Jordan sa pagbanggit ng Moon City. Doon ay ginulo ni Julius Reed ang kanyang mga damit, at halos kitilin niya ang kanyang sariling buhay. Gagawin ko ang isang paraan upang gamutin ang iyong lason. Medyo walang magawang sinabi ni Julius Reed, ayoko ng utang na loob, pero ginamit ng tatay mo ang sarili niyang buhay para iligtas kita. Salamat, Lily Jordan said flatly, may magtatangkang patayin ka sa isang sandali. Isang salamangkero mula sa Thunder Peak Hall, Breezen Beaumont. Alam ko, tumanggaw si Julius Reed, mag-ingat ka. Baka hindi ako makapaglaan ng lakas para iligtas ka. Good luck, silly sweet girl. Ikaw, panipi. Mariin na itinikom ni Lily Jordan ang kanyang mga ngipin, lalong namula ang kanyang mukha. Hindi na niya kinasusuklaman si Julius Reed. Sa loob ng western style na gusali ng pamilya Carmichael, nilinaw na niya ang mga misteryo ng kanyang kapanganakan, ng lahat ng tungkol sa kanya. Ang pagtitiwala ay talagang napakasimple. Maaaring banggitin ni Julius Reed ang mga kagustuhan ni Ian Jordan, na hindi man lang dinala ng Nine Spirits. Si Lily Jordan ay walang muwang, hindi siya tanga. Palm. Iniyuko niya ang kanyang ulo, bumubulong.
Sige, susuportahan kita. Napangiti ng mahina si Julius Reed at saka biglang iginuhit ang kanyang longsword of the Great Wicks Knight. Parang nahati ang hangin. Whoosh! Tinulak niya ng mabilis ang kanyang espada. Nakatalikod. At paglaslas pababa. Klang! Sa likod niya. Isang figure ang lumabas mula sa kawalan, na buong lakas na itinutok ang kutsilyo ng Verdugo. Nakipagsagupaan ang kutsilyo sa espada. Isang malaking tunog ang sumabog. Halos mapunit ang hangin sa vibration. Akala ko si Master Beaumont ay nasa ilalim ng gayong mga taktika. Mabangis na itinulak ni Julius Reed, na pinaghiwalay ang kutsilyo sa espada. Nakatayo si Brazen Beaumont ng 10 metro sa harapan niya, tumatawa, wala akong pakialam sa mga makamundong opinyon. Ang pumatay ay pumatay, bakit magpanggap na gentleman? Ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo. Hanggang ngayon, mukha pa rin siyang katay ng baboy. Kung ang isa ay hindi nakakaalam ng mas mahusay, magiging mahirap na i-connect siya kay Brazen Beaumont, isang figure na ang pangalan ay kilala sa malayo at malawak. Isang lalaki, isang kutsilyo. Isang tao, isang espada. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang northwest na kalsada ay napuno ng nakamamatay na aura. Boom! Dose-dose ng mga puno ng poplar sa magkabilang gilid ng highway ang marahas na sumabog, na nahulog sa kalsada. Mga dahon na nakakalat kung saan-saan. Ang pinakaunang sagupaan ng espada at kutsilyo ang naging sanhi ng kabuluhan. Bago pumunta dito, may 18 master na sumusubok na pigilan ako sa pag-alis sa Thunder Peak Temple. Dahan-daang itinaas ni Brazen Beaumont ang kutsilyo ng kanyang butcher, ngunit gamit ang kutsilyong ito, napatay ko silang lahat ng 18. Labis akong umaasa na maging ika-19. Sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, pero, wala kang kakayahan. Pumalakpak, 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 sa langit. 2 after image ang nagbanggaan ng marahas sa ilalim ng papalubog na araw. Sa isang sandali, sumabog ang apoy sa kalangitan sa ibabaw ng northwest na kalsada, na ginagawang tila dim ang papalubog na araw kung ihahambing. P.S. The editor called me in the middle of the night, after seeing the readers' comments. He forced me to write 5 more chapters. Maganda ang aking kalooban sa madaling araw, na nakainom ng 3 bote ng pekeng alak. Biglang mabigat at nahihilo ang ulo ko, na-inspire akong gumawa ng tula. Julius Reed ng Northwest Road papuntang Brazen Beaumont. May akda, Jesse River. Sa Northwest Road, lumitaw ang Dragon King, na may isang lalaki at ang kanyang espada ay nanginginig sa kalangitan. Mula sa silangan ay nagmumula ang Thunder God na may hawak na kutsilyo, umaasa sa isang pagkatalo upang markahan ang kanyang buhay. Ang papalubog na araw ay nagsisindi ng liwanag sa madilim na lupa, ang dugo ng Thunder God ay nabahiran ng likaw ng kanyang puting damit. Umiiyak ang kutsilyo habang nahuhulog ang mga puno at umaambon ang alikabok, habang ang isang espada, si Ian Radcliffe, ay pumapatay ng libo-libo pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 953 pinapauwi ako ni Mrs. para sa hapunan, nakakasilaw. Lumingon si Devlin, nakasando sa pinto ng kotse, at tumingin sa 9 spirits, isang tunggalian sa pagitan ng mga eksperto, ngunit hindi nakakaaliw na parang tayo ang nag-aaway. Kumuha siya ng isang kahon ng sigarilyo at pinasa iyon, gusto mo. Salamat, hindi ako naninigarilyo. Ang 9 na espiritu ay umiling bilang pagtanggi, tumalikod din upang maiwasan ang nakakasilaw na liwanag. Akala ko ang Grandmaster Duel ay isang magandang tanawin. Sumang-ayon siya sa ideya ni Devlin, pero sa sobrang bilis, after images lang ang makikita natin. Kapag nagsalubong ang mga espada, hindi natin may dilat ang ating mga mata. Ang malamig na ningning ay ginawa kahit ang papalubog na araw ay tila malabo kung ihahambing. Kung tititigan ng diretso ang isang ordinaryong tao, mabubulag sila. Maging sina Devlin at 9 spirits ay nakatalikod lang, nakikinig sa malulutong at malinaw na tunog. Masyadong mabilis ang tunog. Ang tuloy-tuloy na pag-aaway ng mga talam ay pinagsanib ang mga tunog na iyon. Sa isang hugong drone, guro, nakabalik na ang kapatid na babae. Noon lang, itinuro ni Christian Martinez ang isang figure sa hindi kalayuan, na naglalakad ng hindi matino. Lily, anong ginagawa niya dito?
Bahagyang sumimangot ang Nine Spirits at mabilis na naglakad. Di ba sabi ko sa'yo manatili ka dyan? Nagsalita siya na may pagkadismaya. Bagamat ilang sandali bago kumilos si Brazen Beaumont, talagang naabala ni Lily Jordan si Julius Reed. Ngunit paano kung hindi nanalo si Brazen Beaumont? Hindi pa ba nila kailangan si Lily Jordan para makaharap si Julius Reed? Master, nasaktan ako. Masakit na sabi ni Lily Jordan, at bakas ng dugo ang labi niya. Ang isang Grandmaster Duel ay hindi may iwasang magdulot ng collateral damage. Ang masaktan ay pasok sa inaasahan ng Nine Spirits. Ang labanan sa pagitan ni Brazen Beaumont at Julius Reed ay tiyak na makakasakit ng mga inosente. Kung hindi nasaktan si Lily Jordan, hindi siya inalis ni Julius Reed. Kapag naalis na, natural na susunod ang lahat. Ang ipagkanulo ng isang matandang kaibigan, ang maging isang nakamamanghang kagandahan, at malason ng kakaibang lason. Sinong lalaki ang makakalaban niyan? Pumunta ka kaagad, habang nakikipag-away siya kay Master Beaumont, maabala mo siya. Seryosong sinabi ng Nine Spirits, ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya. Ayaw mo bang maghiganti? Ako. Nangangatal ang figure ni Lily Jordan at bumagsak siya. Lily. Siyam na espiritu ang humakbang at hinawakan si Lily Jordan sa kanyang mga bisig. Anong amoy yan? Napakurap siya, tila may kakaibang amoy kay Lily Jordan. Pagkatapos, medyo nahihilo siya. Guro, sa mga bisig ng Nine Spirits, biglang iminulat ni Lily Jordan ang kanyang mga mata, salamat sa lahat ng mga taong ito ng pangangalaga, ngunit wala akong pagpipilian. Saksak. Isang dagger ang lumitaw sa kanyang kamay at direktang bumulusok sa puso ng Nine Spirits. Ikaw ang unang taong nakilala ko. Pinatay. Master, pasensya na. Masakit na sabi ni Lily Jordan. Nanginginig ang kamay na may hawak ng punyal. Unti-unting tumulo ang dugo, nabahira ng pula ang kamay ni Lily Jordan. Ayoko nang maging walang muwang na inosenteng babae, at hindi ko gustong gamitin ng iba. Pasensya na. Ikaw. Naramdaman ng Nine Spirits ang nalalapit na pag-atake ni Lily Jordan ngunit naramdaman niya na parang naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan, at natatanaw na lamang niya ang pagtagos ng talam sa kanyang dibdib. Paunti-unti, pumapasok, ang kakaibang lason mula sa Medicine King Valley, ang Absolute Dust. Sorry, napaatras si Lily Jordan sa sakit, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang kanyang unang pagpatay ay ang kanyang Panginoon. Pumalakpak, sa hindi pagpayag sa kanyang mga mata, siyam na espiritu ay nahulog sa lupa. Masipag niyang nilinang si Lily Jordan sa loob ng mahigit isang dekada, lahat para sa immortalidad. Pero ngayon, guro, si Christian Martinez ay biglang sumugod, nanginginig habang pinupulot ang Nine Spirits, Master. Ngunit hindi na nakasagot sa kanya ang Nine Spirits. Guro, gumalaw ang lalamunan ni Christian Martinez, at dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo para tingnan si Lily Jordan, puno ng sakit ang kanyang mga mata. Bakit? Tumanggi akong manipulahin. Tumanggi ako, sigaw ni Lily Jordan na parang dinudurog ang puso. Bakit siya dapat ituring bilang isang kasangkapan? Ngunit siya ang iyong Panginoon. Nahirapan si Christian Martinez. Sa isang tabi ay ang babaeng mahal niya, at sa kabilang banda ay ang kanyang amo. Sok. Unexpected talaga. Sa hindi kalayuan, nagulat si Devlin at dahan-daang hinayla ang isang nakatagong kahon ng sandata mula sa kanyang baywang. Itinaas niya ang bibig ng weapon box. Little sister, tumakbo ka. Swoosh! Agad na iginuhit ni Christian Martinez ang kanyang longsword at sinisingil si Devlin. Whiz! Whiz! Dalawang tunog ng kahon ng armas ang umalangaw-ngaw. Sumuray-suray si Christian Martinez, saka napaluhod. Bilasan mo, umalis ka na dito. Pumalakpak. Sa wakas, hindi na siya nakahawak. Bumagsak siya sa damuhan. Patuloy ang paglabas ng dugo mula sa kanyang bibig. Lily Jordan, kahanga-hanga ka. Itinaas ni Devlin ang kanyang nakatagong kahon ng sandata at dahan-daang lumapit kay Lily Jordan. Napakakahanga na wala sa amin ang nakakakita sa iyo. Siyam na espiritu ang nag-aruga sa iyo sa loob ng mahigit isang dekada, malamang na hindi nila pinangarap na ikaw ang kanilang ibagsak. Hindi ako magiging isang sangla para sa iyo. Kahit sa kamatayan, hindi ako magiging. Umupo si Lily Jordan sa lupa,
mapait na nakangiti habang umiiling, mas gugustuhin ko pang mamatay. Pagkatapos ay pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Huminga ng malalim si Devlin at itinaas ang bibig ng hidden weapon box, sayang naman. Ngunit kung wala ka, makukuha pa rin namin ang Divine Dragon Tripod, at gagawin naming magsalita ang Dragon King. Whoosh! Ang nakatagong kahon ng armas ay gumawa ng tunog. Umiwas si Devlin sa gilid, isang ambon ng dugo ang nagwisik sa kanyang balikat. WHO. Lumingon siya, nakatingin sa malayo. Devlin. Alam mo, higit kong hinahamak ang mga taksil. Isang lalaking may dalang hidden weapon box ang dahan-daang naglakad. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga taksil ang namatay sa pamamagitan ng mga kamay ng aking mga empleyado. Templeton Lena, napakalamig ng tono ni Devlin, hindi ka papatay. Kung hindi ka patay, paano ako magiging? Napangiti ng mahina si Templeton Lena, hinayla ang trangka ng nakatagong kahon ng sandata sa kanyang kamay, halika. Tingnan natin kung gaano kalaki ang iyong paglaki sa loob ng 4 na taon. Whoosh! Tumunog ang dalawang nakatagong kahon ng armas. Halos magkasabay ang tunog ng mga nakatagong kahon ng armas. Bumangga ang mga darts sa hangin, kumikinang. Noong araw, ako mismo ang nagturo sa iyo kung paano gamitin ang nakatagong kahon ng armas na iyon. Clink! Hinatak muli ni Templeton Lena ang trangka ng nakatagong kahon ng sandata, magpatuloy. Ipagpatuloy mo ang ulo ng iyong ina. Nag-backflip si Devlin, direktang sumisid sa off-road na sasakyan. Bang! Umuungol habang kumari pa ng takbo. Whoosh! Si Templeton Lena ang nag-trigger ng mekanismo. Na-miss. Sa lupa, nagmamasid si Lily Jordan, natulala. Siya. Itinaas ni Templeton Lena ang isang daliri, hayaan mong lumipad sandali ang dart. Bang! Hindi pa siya nakapagsalita. 800 metro ang layo. Isang malakas na pagsabog ang sumabog. Ang tangke ng gasolina ng off-road na sasakyan ay sumabog, na naging isang bola ng apoy. Sumama ka sa akin. Si Templeton Lena ay yumuko at hinayla si Lily Jordan. Ngunit, tumulong ka. Si Lily Jordan, na pinagmamasdan ang dalawang figurang nagsasagupaan sa di kalayuan, ay sinabing may pag-aalalang ekspresyon. Wala akong maitutulong. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Templeton Lena. Kapag ang mga immortal ay lumalaban, tayong mga mortal. Hindi pwedeng makisali. Klang, klang, klang. Sa Northwest Road, nagsalubong ang mga espada na parang panaginip. Ang hindi mabilang na mga after-image ay paulit-ulit na nagbanggaan. Napuno ng mga paputok ang kalangitan, mga bituin sa araw. Kung patuloy tayong mag-aaway ng ganito, baka mauwi pa tayo hanggang gabi. Bumagsak si Brazen Beaumont sa lupa. Tumatawa. Isang pambihirang butil ng pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Buzz. Sa pagkakataong iyon, biglang nag-vibrate ang phone ni Julius Reed. Isang text message ang nag-flash sa screen. Ito ay mula sa Kela Radcliffe. Mahal, handa na ang hapunan. Omicron o, Omicron. Uuwi ka ba? Mabilis na sumagot si Julius Reed ng akay, at ibinulsa ang kanyang telepono. Tumangala siya, hawak ang longsword, at sinabi kay Brazen Beaumont, pinapauwi ako ng asawa para sa hapunan. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Brazen Beaumont. So, hindi na kita pinaglalaruan. Mag-swipe. Brazen Beaumont only felt a blur before his eyes as a golden light surged towards him. Klang. Itinaas niya ang kanyang butcher knife para protektahan ang kanyang sarili. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Mabilis na nagbago ang mukha ni Brazen Beaumont. Dahil sa napakalaking puwersa ay napaatras siya ng 12 hakbang. Ngunit bago pa siya makabawi, isa pang gintong liwanag ang bumagsak. Klang, basag. Itinaas ni Brazen Beaumont ang kanyang kutsilyo para harangin, para lamang bumaluktot ang kanyang mga tuhod at, sa pilitang pababa, diretso siyang lumuhad sa kalsada. Nagkapira-piraso ang ibabaw ng kalsada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 954, Langis ng Mastasa, Ikaw Euro Broken Bar. 1 minuto lang ang nakalipas, nag-away ang dalawa hanggang sa deadlock. Ngunit ngayon, lubos na nabigla si Brazen Beaumont. Nagpigil ba ang kanyang kalaban? O talagang dahil tinawag siya ng kanyang asawa sa bahay para sa hapunan? Imposible.
Hindi siya naniwala. Si Brisson Beaumont ay umungal sa galit at itinulak ang sarili mula sa lupa, nakatayo ng hindi maganda. Whoosh! Ang butcher knife sa kanyang kamay ay lumipad palabas, na may dalang nakagigimbal na nakamamatay na hangarin, na humahampas sa hangin. Pagkatapos, tumalon ng mataas sa ere si Brisson Beaumont. Klang! Itinaas ni Julius Reed ang kanyang espada at tinaboy ang butcher knife. Sa kalagitnaan ng hangin, hinawakan ni Brisson Beaumont ang butcher knife sa kanyang kamay at tinaga muli. Klang! 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 Tatlong pagkislap ng apoy ang lumipas, at si Brisson Beaumont ay pinalipad pabalik. Bahagya pang pinatatag ang kanyang tindig. Ang huling espada, mabuhay ka man o mamatay, kailangan kong umuwi para sa hapunan. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang espada. Ang espadang ito ay simple at walang palamuti. Walang kahit anong aura. Isang espada. Ipinilig ni Brisson Beaumont ang kanyang ulo, inihayag ang isang pambihirang kaseryosohan, isang espada, hindi mo ako mapapatay. Hindi rin ako talunin. Isa siyang mage ng Thunder Peak Hall. Nakipaglaban siya dito, pumatay ng 18 eksperto. Ngunit ngayon, paulit-ulit siyang tinataboy. Hindi mo kailangang magdesisyon yan. Dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang ulo, tinitingnan ang magkadugtong na double dragon sa kanyang longsword. Isang malabong ngiti ang lumitaw. Ang susunod na sandali. Ang gintong espada sa kanyang palad ay nagsimulang umikot ng mabilis. Lalong lumakas ang bilis. Sa kalaunan, tila, kahit na ang espasyo ay nagsisimula ng mag-warp. Ito ay Euro Broken Bar. Damaloy ang malamig na pawis sa noo ni Brisson Beaumont habang hindi niya namamalayan na kinuyam ang butcher knife. Ito ang espada ni Julius Reed. Bahagyang umangat ang bibig ni Julius Reed. Whoosh! Ang longsword ay lumipad mula sa kanyang kamay, naging isang bahid ng gininto ang liwanag, na direktang itinulak sa kanya. Klang! Si Brisson Beaumont ay muntik ng hamarang gamit ang butcher knife sa harap ng kanyang dibdib. Ang kanyang buhok ay pinalipad ng espadang chi. Ang gininto ang espada ay umikot ng napakabilis, na nagpainit sa butcher knife sa 1 segundo. Ang mataas na temperatura ng ilang daang degrees ay halos hindi na makayanan ng Brisson Beaumont na hawakan. Boom! Na may malakas na ingay. Si Brisson Beaumont ay naging anino, nawala sa hilagang kanlurang kalsada. Oras na para kumain. Pumalakpak. Hinawakan ni Julius Reed ang hawakan ng espada. Tumalikod na at umuwi, 3 kilometro mula sa kanyang kinalalagyan. Si Brisson Beaumont, na puno ng dugo, ay nakahiga sa tabi ng damo. Ang kanang kamay niya ay nakahawak pa rin sa battered butcher knife. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, gamit ang lahat ng kanyang lakas. Nilagay niya ang kamay niya sa dibdib niya. Isa itong basag na salamin. Isa sa mga kayamanan ng Thunder Peak Hall, ang Heart Protecting Mirror. Nabasag ang salamin, at ang dibdib ni Brisson Beaumont ay nagpakita ng nakalantad na mga bali ng buto. Half Euro Broken Bar. Huminga siya ng mahaba at muling pumikit. 5 kilometro mula sa Brisson Beaumont. Lalong nagulo si Devlin. Ang kanyang itim na damit ay malinis na nasunog, at ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Damn it! Napakamalas. Hinanap ni Devlin ang buong katawan at tuluyang naglabas ng sigarilyong nakaipit sa tenga. Ang sigarilyo ay nasunog ng husto sa apoy, ngunit ito ay umuusok pa rin. 7 Clouds Academy. Matagal niyang hinagilap ang paligid, only to realize na wala siyang lighter. Wala siyang nagawa kundi ang mag-atubili na ihagis ang upos ng sigarilyo sa lupa. Baliw na dragon, kung hindi mo mabawi ang iyong alaala sa lalong madaling panahon, papatayin talaga ako ng mga halimaw na ito. Pagkasabi nito, dahan-dahan siyang tumayo, huminga ng malalim. Dam Templeton Lena, hintayin mo ako. Euro Broken Bar. Nang bumalik si Julius Reed sa pamilya Carmichael, nalaman niyang nakahanda na ang mga pagkain. Ngunit, naging malamig. Si Itay Huntington ay palaging nagtatrabaho sa itaas at bihirang bumaba. Ngayon, hindi karaniwan, nakaupo siya sa sofa, tumatawa at nakikipag-chat kay Keller Radcliffe at sa iba pa. Bumalik ka na. Nang makitang pumasok si Julius Reed, tumayo si Keller Radcliffe at ipapainit na sana ang pagkain. Siya ang mismong imahe ng isang tapat na asawa at ina. Asawa, hayaan mo ang mga katulong na humawak niyan.
Mabilis na naglakad si Julius Reed, pinatigil si Kella Radcliffe. Bamboo Whittaker, kumain ka muna at digest. Ikaw. Nagpout sa galit si Bamboo Whittaker, na kumakain ng mangosteen. Kailan pa siya naging katulong? Huwag ay bully si Bamboo Whittaker. Tiningnan ni Kella Radcliffe si Julius Reed, Ulong, pupunta ako. Ako na ang bahala. Noon ay tumayo si Nelson at magalang na sinabi, ito ay isang bagay na dapat kong gawin. Bukas plano kong ilabas si Bamboo Whittaker para maglaro, isasama ko siya sa hiking. Hiking. Nakaramdam ng lamig si Bamboo Whittaker sa kanyang gulugad. Ilang, perpekto para sa pagtatapon ng katawan. Ate, ako ang bunso dito, paano kita papayag na gawin ito? Nagmamadali siyang lumapit, nakangiti habang dinampot ang plato, ito ang dapat kong gawin. Please, masama ang pakiramdam ko. Kinuha ni Nelson ang mangkok, pupunta ako. Please Euro Broken Bar hindi Euro Broken Bar ate, nakikiusap ako Euro Broken Bar. Napaluha si Bamboo Whittaker. Siya ay isang maliit na babae pa lamang. Sige, sige. Huwag ka nang umiyak, hindi makikipagtalo sa'yo si 8 Euro Broken Bar. Mabilis na ibinalik ni Nelson ang mga kagamitan sa hapunan, tunay na pinuri siya, ang masunuring batang babae, talagang hindi mapaglabanan Euro Broken Bar. Wow! Umiiyak na tumakbo si Bamboo Whittaker sa kusina, pinunasan ang kanyang mga luha habang pinapainit ang natirang pagkain. Bakit Euro Broken Bar? Bakit ko kailangang tiisin ang mga intrik ng palasyo sa murang edad Euro Broken Bar? Habang pinag-iisipan niya ito, mas lalong sumama ang pakiramdam niya, kaya kinuha niya ang langis ng mustasa sa malapit at ibinuhos ito sa pagkain. Nakipag-ugnayan sa akin ang pamilyang Huntington. Sa sofa, biglang nagsalita si Itay Huntington. Oh, nakompromiso sila? Tanong ni Julius Reed, hawak si Kella Radcliffe. Dahil nagdulot ng kaguluhan sa kabisera, tiyak na hindi mapakali ang pamilya Huntington. Kahit na may koneksyon sila sa Martial Arts Association. Ngunit napatay niya si Charmy Kims pagkatapos ng lahat. Hindi. Umiling si Itay Huntington, ngumiti ng mapait, pinagalitan nila ako. WHO. Nakataas ang kilay na tanong ni Julius Reed, Daryl Huntington. Oo. Samando si Itay Huntington sa sofa, huminga ng malalim, siguro. Kalimutan mo na Euro Broken Bar. Kalimutan mo na. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, biglang ngumiti, makakalimutan mo ba ang ganoong pagkamuhi? Makakalimutan mo ba ang kahihiyan na iyon? Ang tabletang espiritu ng iyong ina Euro Broken Bar. Pumayag naman sila. Sumang-ayon na ibalik ang tabletang espiritu ng aking ina, upang gawin ito ng hayagan at marangal. Itay Huntington lowered her head, twisted her clothes. I'm sorry Euro Broken Bar, I know I have no right to interfere in your affairs Euro Broken Bar, but that's my father, and my grandfather Euro Broken Bar. Sa pagtatapos, halos hindi marinig ang kanyang boses. Sigurado ka, medyo walang pakialam ang tono ni Julius Reed. If you don't care, then I won't also. Ngunit may utang sa akin ang pamilyang Huntington, at balak kong bawiin iyon. Hindi niya ginasto ang pakikialam sa mga gawain ng iba, kahit na hindi gaanong isangkat ang kanyang sarili sa mga usapin ng pamilya ng iba. Ang tanging maaaring makapukaw ng kanyang aktibong pag-aalala ay si Kella Radcliffe. Higit pa riyan, nakadepende ito sa kanyang kalooban. Pasensya na Euro Broken Bar. Napaluhod si Itay Huntington sa sahig, nanginginig habang kumukuha ng punyal sa kanyang dibdib. Ako Euro Broken Bar, nagpatuloy sa aking Serally Euro Broken Bar. Mabuti. N Omicron G, S Omicron. Ayos lang. Ayos. 3 beses na sabi ni Julius Reed, saka tumalikod at umakyat. Bamboo Whittaker, napansin ko na nilagay mo ang mustasa. Mag-ingat sa iyong paghuhugas ng mukha, iyong shampoo, at maging ang iyong toothpaste. A Euro Broken Bar. Tumutulo. Ang langis ng mustasa na itinago ni Bamboo Whittaker sa kanyang kamay ay biglang nahulog sa sahig. O Euro Broken Bar. Si Itay Huntington ay lumuhad sa lupa, umiiyak sa sakit. Wala siyang choice. Iyon ay ang kanyang ama, ang kanyang lolo, at ngayon ang spirit tablet ng kanyang ina ay maaaring ilagay sa dambana ng pamilya ng Huntington, siya. Ayos lang. Lumapit si Kella Radcliffe, bumubulong nang, hindi siya gaanong maliit.
Pero ako, pakiramdam ko nagkamali ako sa kanya. You're a broken bar. Humihikbi ng masakit si Itay Huntington. Ayos lang, nandito naman ako. Walang magawa si Keller Radcliffe. Kung sino man ang nakatagpo ng ganitong sitwasyon ay mahihirapang magdesisyon. Tingnan kung ano ang ginagawa ng pamilya Huntington. Sa taas, kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono, tinawag ang isang Wolf Cavalry spy na nakabaon sa kabisera. Hindi ako naniniwala na mababago ng Leopardo ang mga batik nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 955, ang tuso at calculatable Daryl Huntington. Bagaman ang biglaang panghihimasok ng Thunder Peak Hall ay inaasahan, si Julius Reed ay pantay na nakilala ang pagkaapurahan ng sitwasyon. Mukhang naiinip na si Lola Zaihua. Ang isang nasulok na aso ay lulendag sa isang pader, pabayaan ang malakas na Thunder Peak Hall. Si Brazen Beaumont ay isang karapat-dapat na kalaban. Sa ngayon man lang, habang hindi pa nakakabawi ng buong lakas si Julius Reed, kailangan pa niyang mag-spar ng ilang minuto at kilalanin ang mga kahinaan ng kalaban bago niya matalo ang kalaban sa isang galaw. Bukas, personal niyang bibiyahe papuntang Nathaniel City para magbigay galang sa Martial Arts Association at para patayin si Jerry Anderson. Ngunit sa kasalukuyan, kailangan niyang lubos na maunawaan ang mga gawain ng pamilya Huntington bago siya makaalis ng may kapayapaan ng isip. Ang mga taon ng nag-iisang pamumuhay ay nagpamalas kay Julius Reed sa anumang emosyon. Gayunpaman, naiintindihan pa rin niya ang damdamin ni Itay Huntington sa sandaling ito, at anumang desisyon na ginawa niya. Kawawang babae, kuwit. Sa ilalim ng takip ng gabi, ang kabisera ay puno ng trapiko at mga tao. Ang lungsod ay maaliwalas na may hindi mabilang na mga tahanan. Lumuhad si Daryl Huntington sa harap ng Ancestral Hall ng pamilya Huntington, magkadikit ang mga kamay sa panalangin. Sa tabi niya, nakaluhod din si Vance Huntington. Ang mga ninuno sa itaas, ako, si Daryl Huntington, ay nabigo sa aking pag-uugali at sinisiraan ang inyong mga espiritu sa langit, sabi niya, bago yumuko ng kanyang ulo ng 3 beses. Naalis na si Zahir Huntington, at may mga alingaw-ngaw pa nga ng mga naghahangad na tanggalin ang ulo ko sa aking leeg. Ito ay isang kahihiyan na hindi nasusukat para sa pamilya Huntington. May 3 patpat ng insenso sa kamay, tumayo si Daryl Huntington at ipinasok ito sa lalagyan ng insenso, ngunit, ang pamilya Huntington ay hindi uupo at maghihintay ng kapahamakan. Bilang huling paraan, pagkatapos kong magpasya na alisin ang taksil sa pamilya Huntington, pupunta muna ako sa ilog ni Lopez para magtago. Pare, ilog ni Lopez. Tumayo si Vance Huntington, nagtatanong na may pagkalito. Aalis ba sila sa kabisera? Iwanan ang pamilyang Huntington. Hindi ba't nakipagkasundo na tayo kay Itay Huntington at pinahintulutang ilagay sa Memorial Hall ang kahabag-habag na babaeng iyon? Pagkatapos ay magpapanggap akong yumuko sa loob ng 3 araw, at kapag ang Martial Arts Association ay gumawa ng kanilang hakbang upang maalis si Julius Reed, kami ang maghihiganti. Nang hapong iyon, kasunod ng plano ni Daryl Huntington, tinawagan ni Vance Huntington si Itay Huntington. Pinagalitan muna niya ito ng marahas, pagkatapos ay pinalamig siya ng damdamin, at hinikayat siya ng may katwiran. Nangako siyang kukunin ang spirit tablet ng ina ni Itay Huntington, at luluhod sa harap nito sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Bilang kapalit, bawiin ni Itay Huntington ang punyal, na nagbibigay ng pagkakataon sa pamilya Huntington na makahinga. Sa harap ng mga ugnayan ng pamilya, ang matagal nang nag-iisa na si Itay Huntington ay hindi nakayanan ang maingat na inihanda na mga linya ni Daryl Huntington. Bukod dito, sa tono ng pag-aalala at panghihinayang ni Vance Huntington, direkta niyang napasok ang kanyang huling psikolohikal na panlaban. Ang pamamaraan ay isang tagumpay. Sa pamamagitan ni Itay Huntington, sa palagay ko ay hindi tayo mahihirapan ni Julius Reed, sabi ni Vance Huntington, nakatingin sa kanyang ama. Kung gayon bakit, tumatakas tayo sa ilog ni Lopez? Tanong niya. Ang panloob na impormasyon mula sa Martial Arts Association ay nagpahiwatig na sa loob ng 1 linggo ay magbabalangkas sila ng paghihiganti, na naglalayong patayin si Julius Reed sa kabisera. Sa banal na lupain ng martial arts, tila, hindi mahirap alisin ang isang tao. Si Zahir ang paborito kong apo. Siya ang nararapat na tagapagmana ng pamilya Huntington, ang pag-asa ng ating kinabukasan.
At dahil sa sinumpaang babaeng iyon, namatay siya nang walang buo ang katawan. Nanliit ang mga mata ni Daryl Huntington, malamig ang boses, gusto ko siyang patayin, pagkatapos ay kunin kayong lahat at umalis sa kabisera. Nasa ilog ni Lopez ang isang matandang kaibigan ko, isang taong kayang makipaglaban kay Jasper Leopold. Kung matagumpay na napatay ng Martial Arts Association si Julius Reed, sabay-sabay tayong babalik sa kabisera. Kung hindi, hihilingin ko sa dati kong kaibigan na makialam. Hindi niya kayang isipin ang kanyang pinakamamahal na apo, na durog-durog. Lahat ng ito, isinisisi niya kay Itay Huntington. N Omicron Omicron, S Omicron. Walang kwentang babae. Bang! Nontog ang kamao ni Daryl Huntington sa dingding, ang ekspresyon ng mukha nito ay ang matinding paghihirap. Ipinikit ang kanyang mga mata, ang imahe ng libing ni Zahir Huntington ay nakaukit sa kanyang isipan, tumangging kumupas. Puot. Nagtanim siya ng puot. Kahit na apo rin niya si Itay Huntington, pinilit ni Daryl Huntington na bayaran ang utang ng dugo gamit ang dugo. Ilog ni Lopez. May mga kaibigan din ba ang pamilyang Huntington sa ilog ni Lopez? Tanong ni Vance Huntington na kumunat ang noo. Siya ay ganap na walang kamalayan. Kung hindi lang dahil sa insidente kay Jasper Leopold noong araw na iyon, hindi niya malalaman ang tungkol sa malapit na ugnayan ng Huntington family at ng Martial Arts Association. May ilang bagay na ang ulo ng pamilyang Huntington ang may karapatang malaman. Malamig na sinabi ni Daryl Huntington, kailan darating ang kaawa-awang babaeng iyon. Ayon sa napagkasunduang oras, sa kalahating oras. Tumingin si Vance Huntington sa kanyang relo at mahinang sumagot. Sa Ancestral Hall, hindi siya nang ahas magsalita ng malakas. Nasa loob ang mga iginagalang na ninuno ng pamilya Huntington. Ha! Ang kahabag-habag na babaeng iyon, sa anong birtod o kakayahan siya ay karapat-dapat na manatili sa aking mga ninuno sa Huntington, nanunuya si Daryl Huntington at sinabing, ihanda mo ang iyong mga gamit sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos ng pagpatay, dumiretso sa ilog ni Lopez. Nakapag-ayos na ako, may sasalubong sa atin sa kalagitnaan. Naiintindihan. Hindi nagulat si Vance Huntington nang marinig na sinadya ni Daryl Huntington na patayin si Itay Huntington. Dalhin mo na lang ang mga kailangan. Nasa ilog ni Lopez ang lahat, at hindi rin magtatagal para makabalik kami. Nang matapos, tumalikod si Daryl Huntington at umalis sa Ancestral Hall. May kalahating oras pa bago ang takdang oras. Ngunit si Itay Huntington ay tahimik na umalis sa patio ng pamilya Carmichael. Ayaw niyang istorbohin si Keller Radcliffe, at hindi rin niya gustong malaman ni Julius Reed. O marahil, pakiramdam niya ay wala na siyang mukha para makitang muli si Julius Reed. Pag-ibig ng pamilya, pagmamahal ng ama. Natunaw ang mga taon ng puot nang malaman niyang maaaring ilagay ang spirit tablet ng kanyang ina sa loob ng bulwagan nang malaman niyang nagsisisi ang kanyang ama. Siya ay naging hindi mabata na mahina. Sa huli, siya ay isang babae, at sa sandaling ang matigas na panlabas ay napunit, ang natitira lamang ay isang mahinang puso. Naunawaan ni Daryl Huntington ang kalikasan ng tao. Sa ilang salita lang ay tinusok na niya ang kaluluwa ni Itay Huntington. Miss, para saan? Pagkaalis pa lang niya sa bahay ng Carmichael, may nakasalubong na taxi si Itay Huntington. Sa bahay ng Huntington, maingat na hinawakan ni Itay Huntington ang spirit tablet ng kanyang ina sa kanyang dibdib at mahinang nagsalita. Umaasa siya, lilipas din ang lahat. Hindi niya pinagnanasaan ang ari-arian ng pamilya Huntington, ang pera. Wala rin siyang pakialam sa prestihiyo ng pamilyang Huntington. Gusto lang niya ng tahanan, para maramdaman ang init ng pagmamahal ng pamilya. Miss, parang hindi ka masyadong masaya, sabi ng taxi driver, nakatingin sa kanya sa rearview mirror at nakangiti, life is full of disappointments, 90% of the time. Kailangan nating laging umasa at maging optimistiko. Salamat. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Itay Huntington, na lalong humigpit ang hawak sa spirit tablet sa kanyang kamay. Ang pamilyang Huntington ay isang lokal na powerhouse. Miss, ikaw ba ay mula sa pamilyang Huntington? Ang taxi driver ay patuloy sa pakikipag-chat, casual. Uri, ngunit hindi talaga. Itay Huntington, feeling down at emotionally complex, ay hindi nag-isip na makipag-chat sa isang estranghero na kakakilala lang niya. Ang ilang mga salita,
maaari lamang sabihin sa mga estranghero. At ang mga estranghero lamang, ang tunay na nakikinig. Ako noon, ngunit hindi na, sabi niya na may halong pait sa kanyang boses. Ang mga away sa pamilya ay karaniwan sa mga mayayaman, hindi sulit na makisali. Ang pagiging isang ordinaryong tao ay maaaring maging lubos na kagalakan. Tulad ko, pinapaikot ko ang mga tao sa araw, at sa gabi ay pumapatay ako ng mga tao. Nagmamadaling tinakpan ng taxi driver ang bibig, ay, sorry. Isang dulas lang ng dila, nagtutulak sa mga tao sa araw, sa pagmamaneho pa sa gabi. Ang mga ordinaryong tao, may kanya-kanya rin silang kaligayahan. Ngunit hindi sinasadyang napaatras si Itay Huntington, nag-iingat ang kanyang tingin habang pinagmamasdan ang driver. Nakakap ang driver. Itinago ng madilim na liwanag ang kanyang mga katangian. Sa kabutihang palad, ang kotse ay palaging nananatili sa mataong lugar ng lungsod at hindi lumihis mula sa ruta patungo sa bahay ng Huntington. Oo, may sariling kaligayahan ang mga ordinaryong tao. Ngunit ang ilang mga tao ay tiyak na mapapahamak na hindi kailanman magtamasa ng kaligayahang ito, sabi ni Itay Huntington, kahit na nagbabantay pa rin, hindi niya namamalayan na nakipag-chat sa driver para sa ilang mga pangungusap. Hindi ba niya hinanggad ang buhay ng isang ordinaryong tao? Tahimik ang sasakyan sa buong biyahe. Malumanay na nagmamaneho ang driver, at nanatili ang mga mata ni Itay Huntington sa kanya sa buong oras, masyadong abalang-abala ang kanyang isip para gumala. Nang makarating sila sa destinasyon ay nakahinga na siya ng maluwag. Tila ang pagbanggit ng pagpatay ng mga tao ay talagang isang madulas na dila. Panatilihin ang pagbabago. Kumuha si Itay Huntington ng 1,000 yuan at iniabot ito, salamat. Hindi mabibili ng pera ang kaligayahan. I wish you good luck. Ang driver ay hindi kumuha ng pera at umalis sa humuhuni ng isang himig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata, pamasahe sa taxi sa wakas. Kumatok pa rin si Itay Huntington sa grand entrance ng Huntington family. Hindi mabilang na beses niyang naisip, eksakto kung paano siya babalik na may dalang tabletang espirito ng kanyang ina. Gamit ang tindig ng isang reyna, pinipilit ang mga tao ng pamilya Huntington na lumuhad sa magkabilang panig, yumoko ang kanilang mga ulo at humingi ng awa. O may nagmamakaawa na kilos, umiiyak at nagmamakaawa kay Daryl Huntington para sa isang pagkakataon. O marahil, isang walang malasakit na negosasyon. Ngunit sa huli, ito ay sa isang madilim na gabi, nag-iisa, hawak ang tabletang espirito ng kanyang ina. Dumating siya sa bahay ng Huntington. Parang magnanakaw, tahimik na umuuwi. Bago pumasok, lumingon si Itay Huntington, nakatingin sa malayo. Iyon ang direksyon na iniwan ng taxi driver. Laking pasasalamat niya. Nagpapasalamat sa kasabihang iyon, magmaneho sa araw, pumatay sa gabi. Kahit papaano habang papunta siya rito, wala siyang ligaw na pag-iisip, ngunit maingat na pinagmamasdan ang daan sa unahan. Miss Huntington, hinihintay ka ng master sa Ancestral Hall, sabi ng mayordomo habang binuksan ang pinto, lumingon-lingon sa paligid bago nagsalita ng mahina. Salamat, bahagyang tumango si Itay Huntington, hawak ang spirit tablet habang mabilis siyang pumasok. Dahan-daang isinara ang pinto. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Ang malawak na ari-arian ng pamilya Huntington ay tila isang napakalaking hayop. Ang pinto, parang nakanganga na crimson mo. Napalunok si Itay Huntington habang papasok. Ang distansya mula sa pangunahing gate hanggang sa Ancestral Hall ay isang buong 950 metro. Para sa isang may sapat na gulang, ito ay kukuha ng 950 hakbang. Isang hakbang bawat metro. Ang pagpapahalaga sa 75 ay talagang pangarap ng pamilya Huntington noon. Ilang beses binago ng mga inapo ang posisyon ng pangunahing gate, bago tuluyang tumira sa kasalukuyang layout. Kung ang pamilya Leocadia ay palaging ipinagmamalaki ang kanilang pamana, kung gayon ang pamilyang Huntington ay napakahina. 500 taon na ang nakalilipas, ang pamilya Huntington ay isa ng makapangyarihang angkan. Mula nang itayo ng unang general na ninuno ang mansyon ng general, ang pamilya Huntington ay nagkaroon ng 20 ministro, 4 na general. Para sa mga nangungunang iskolar, 300 taon na ang nakalilipas, ang isang ninuno ng pamilya Huntington ay minsang nagsilbi bilang tagapagturo ng Crown Prince.
Sa ilalim niya ay nagsilbi ang ilang literary at martial first-rank scholars, na umaasikaso sa kanyang kaliwa at kanan. Kahit na sa pamamagitan ng mga pagbabago sa dinastiya at pag-usbong ng mga digmaan, ang pamilya Huntington ay palaging pinamamahala ang manatiling hindi nasaktan. Kahit ngayon, kahit na lumilitaw na ang kaluwalhatian ng pamilya Huntington ay wala na. Ang mga koneksyon na naiwan ng pamilya ay labis na laganap. Ang iginagalang na individual mula sa ilog ng Lopez ay isang inapo ng isang matandang kaibigan ng pamilya Huntington. Sa Daryl Huntington, ang relasyon ay isa ng malaking paggalang at paggalang. Walang laman ang looban, tahimik sa isang nakakatakot na lawak. Kahit na naglilikot, ang puso ni Itay Huntington ay hindi kapani-pani walang nabalisa. Kaya niyang tiisin ang kahihiyan, kaya niyang tiisin ang kawalan ng katarungan. Ngunit ang spirit tablet ng kanyang ina ay talagang kailangang ilagay sa ancestral hall ng pamilya Huntington. Buhay, walang pakiramdam ng kaligayahan. Patay, dapat may maayos at lehitimong pagbabalik. Ito ang bottom line ni Itay Huntington, gayon din ang tungkulin ng pagiging isang anak na babae. 1,001 hakbang, maingat na binilang ni Itay Huntington. Sa wakas ay nakarating na siya sa harap ng ancestral hall. Marahil ang kanyang mga hakbang ay maliit, o marahil siya ay masyadong nasa sabik. Si Itay Huntington ay gumawa ng 51 hakbang ng higit sa 905. Dumating ka na. Isang figure ang lumitaw mula sa kadiliman. Sa boses, si Daryl Huntington iyon. Oo, magulo ang ekspresyon ni Itay Huntington. Ayon sa aming kasunduan, maaari kang pumasok at ilagay dito ang spirit tablet ng iyong ina, sabi ni Daryl Huntington sa mahinang boses. Paano si Julius Reed? Siya. Sabi niya hindi siya makikialam sa mga usapin ng pamilya ko. Ibinaba ni Itay Huntington ang kanyang ulo. Napakagatlabi. Nasa akin ang punyal, hindi niya kailangang lumapit para dito. At least for now, safe kayong lahat. Gusto niyang umiyak. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng damdamin para sa isang lalaki. Naalala niya ang hindi mabilang na beses na nagpakita ang lalaking iyon noong siya ay nasa pinakadesperado. Tahimik na tumulo ang mga luha sa pisngi ni Itay Huntington. Ngunit ngayon, may ginawa siya laban kay Julius Reed, binawi ang punyal sa sarili niyang inisyatiba. Wala siyang pagpipilian, gusto niyang lumitaw ang kanyang ina sa tahanan ng Huntington ng may dignidad at nararapat. Mabuti, tumanggo si Daryl Huntington, iminuwestra ang kanyang kamay, sige. Huminga ng malalim si Itay Huntington, namumula ang mga mata habang naglalakad papasok sa ancestral hall ng Huntington. Walang ilaw sa loob, 2 kandila lang. Mga puting kandila. Nang makita ang liwanag ng kandila, nakaramdam ng bahagyang init ang kanyang puso. Ang pamilya Huntington ay may ilang konsiderasyon. Nasaan ang spirit tablet? Si Vance Huntington ay lumabas sa gilid, iniunat ang kanyang kamay at nagsasalita ng walang pakialam. Dito, maingat na kinuha ni Itay Huntington ang spirit tablet mula sa kanyang dibdib, nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadaanan niya ito. Sa napakaraming taon, sa napakaraming araw at gabi. Ang eksenang pinagpapantasyahan niya sa kanyang panaginip. Sa wakas ay lumitaw. Click. Ngunit sa susunod na sandali, nasira ang pangarap niya. Ang tapyas ng espiritu ay itinapon sa lupa. Tinapakan ito ni Vance Huntington, nahati ito sa 2. Hindi. Natigilan si Itay Huntington. Nagpakawala siya ng nakakasakit na pusong sigaw at lumuhad, sinusubukang kunin ang spirit tablet. Biglang may ingay sa labas, at maraming katulong ang sumugod. I hold mo siya sa ilalim ng spirit tablet ni Zahir para sa akin. Sigaw ni Daryl Huntington, bumunot ng maliit na kutsilyo na may malamig na kinang mula sa kanyang baywang. Asawa, puputulan ko ang puso mo para payapain ang diwa ng apo ko sa langit. Ang mga katulong, isa sa bawat panig, ay humawak sa mga balikat ni Itay Huntington at itinulak siya sa lupa ng may lakas. Noon lamang ay nakitang malinaw ni Itay Huntington na sa pagitan ng 2 puting kandila ay ang spirit tablet ni Zahir Huntington. Hindi, Ama. Itay Huntington pinilipat ang kanyang ulo, desperadong nakatingin kay Vance Huntington. Ang tawag sa telepono noong hapon ay hindi naging ganito. Ito rin ang unang pagkakataon na narinig niyang tinawag siya ng kanyang ama na anak niya. Pero ngayon, kalapiteng mababa ang lipad. Sampal.
Sinampal ni Vance Huntington ang mukha niya. Umuungal sa galit, ano sa tingin mo? Pwede mo bang ibalik ang anak ko? Sa isang mahusay na pamilya, kung minsan ang pagkakamag-anak ay walang halaga. Si Vance Huntington, sa kanyang pakikibaka para sa karapatan ng mana at nahaharap sa isang balo at ulila, ay matagal nang walang puso. Hindi siya nagkukulang sa mga babae, at hindi rin siya nagkulang sa mga supling. Ang kulang sa kanya ay isang anak na kayang iangat ang sarili niyang katayuan at posisyon. Isang anak na maaaring kilalanin ni Daryl Huntington. N0 S Omicron. Si Zahir Huntington ay ganoong tao, ngunit siya ay patay na. Nawala ng tuluyan, at kasama niya ang pag-asa ni Vance Huntington. Kayong lahat, hindi magtatapos ng maayos, napasigaw si Itay Huntington sa sakit. Hindi niya inaasahan na ang pagkakamag-anak ay magiging walang halaga. Ngunit hindi niya pinagpapantasyahan ang pagdating ni Julius Reed. Sapat ng nakakadurog ng puso ang ginawa niya ngayon. Siguro, hindi ako mabubuhay para humingi ng paumanhin sa iyo. Pumikit si Itay Huntington. Makikita ba niya ang kanyang ina sa ibaba sa underworld? Gusto niya. Hindi niya alam. Nagpapantasyahan ka pa rin tungkol sa pagtapak sa pintuan ng aking tahanan sa Huntington. Ngumisi si Daryl Huntington, kapag napunit ko na ang puso mo para pakalmayan si Zahir, ipapababa ko si Julius Reed para isama ka sa libing. Marahan siyang humakbang pasulong, mahigpit na hinawakan sa buhok si Itay Huntington, hindi ka dapat sumama. Walang sinabi si Itay Huntington, ngunit ang kanyang mga mata ay titig na titig kay Daryl Huntington. Huwag mo akong tingnan gamit ang mga mata na iyan. Nagpanik si Daryl Huntington sa loob, umiwas ng tingin, Vance, you do it. Sige. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Vance Huntington ang punyal at itinutok sa dibdib ni Itay Huntington. Kapag bumaba ka sa ibaba, tandaan na magpasa ng isang mensahe sa iyong kalapiteng mababa ang lipad ng isang ina para sa akin. Malamig niyang wika, I never liked her. Sa aking paningin, siya ay walang iba kundi isang kasangkapan ng kasiyahan. Kung hindi ako bata at mapusok, paano ko siya napakasalan sa pamilya? Pagkasabi nito, si Vance Huntington, unti-unting itinutok ang kutsilyo sa puso ni Itay Huntington. Bang! Isang malakas na ingay. Ang mga malalaking pinto ng pamilyang Huntington ay bumagsak ng malakas sa lupa. Nagbago ang isip ko, nagpasya akong hilingin sa iyo ang pamasahe pabalik, at gusto ko ng doble. Sa pintuan, isang figure ang nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, nagsasalita ng bahagya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 957 nang hihingi lang ng pamasahe sa sasakyan, sino nandyan? Bumilis ang tibok ng puso ni Daryl Huntington. Umikot-ikot siya, nakatutok ang mga mata sa nasa unahan. Sino ang mga ngahas na basagin ang tarangkahan ng pamilya Huntington sa kalaliman ng gabi? Tigilan mo siya. Oo, sir. Mabilis na hinugot ng mga bodyguard ang kanilang mga sandata mula sa kanilang mga baywang at kumari pa ng takbo patungo sa pasukan. Isang hangin ng pagpatay na layunin. Ang lahat ng mga lalaking ito ay mga bihasang mandirigma at ang mismong mga katulong na pinlano ni Daryl Huntington na dalhin sa ilog ni Lopez. Ang kanilang orihinal na plano ay upang patayin ang kanilang target at pagkatapos ay umalis kaagad. Bilang pag-iingat sa paglalakbay, bawat isa ay may dalang isang kahon ng mga nakatagong armas at isang punyal. 950 metro. Sumunod ang mga bodyguard at agad na lumitaw sa pasukan. May nakatayong lalaki sa harap nila. Nakasuot ng duckbill cap ang lalaki, nakapulupot ang mga kamay sa likod, bahagyang nakayuko ang ulo. Ilabas mo siya. Bilang isang matagal ng pinagkakatiwalaan ni Daryl Huntington, alam na alam niya ang kahalagahan ng gabing ito. Kung ang isang tao ay nagdulot ng gulo, maaari silang patayin ng walang karagdagang ado. Smack! Bago pa niya mabuksan ang nakatagong kahon ng sandata niya, ang tanging nakita niya ay panlalabo sa kanyang mga mata. Pagkatapos, idiniin sa kanyang ulo ang kahon ng armas. Isang hakbang, dalawang hakbang. Habang itinaas ng underboss ang kanyang mga kamay at umatras ng 3 beses. Nag-click ang weapon box, isang mahinang kulog. Tumalsik ang dugo. Sa napakaitim na patio, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga sparks habang ang mga darts ay tumama sa mga tile na bato.
Ang mga natahimik na tunog ng isang dosenang mga nakatagong kahon ng armas, tulad ng isang symphony, ay tumaas at nahulog sa buong bakuran. Pagkalipas ng 5 segundo, isang anino na lang ang natitira. Sino ka? Si Daryl Huntington ay lubos na natakot. Ang bagong dating ay hindi maganda. Ito ang sambahayan ng Huntington, gaano kakalakas ng loob na magdulot ng kaguluhan. Siya ay sumigaw, ang mga mata ay nakatutok sa anino. Parang medyo pamilyar. N0, S Omicron. Nandito lang ako para mangolekta ng pera, pero itinutok sa akin ng mga tauhan mo ang mga nakatagong kahon ng sandata nila. Walang pakialam na nagsalita ang estranghero, kung nangyayari ito, ayoko nang tinuturo. 750 metro. Wala pang 5 segundo, naabot na ng anino ang mukha ni Daryl Huntington. Ikaw ba? Tao ka ba o multo? Si Daryl Huntington ay likas na naglabas ng isang gintong nakatagong kahon ng sandata mula sa kanyang dibdib, nanginginig habang itinutok ito sa anino, ilipat ka muli, at papatayin kita gamit ang kahon ng sandata na ito. Masyadong mabilis, hindi man lang niya nakita ang nangyari, nakatayo na sa harapan niya ang nanghihimasok. Paglinlang sa iyong sarili, ito ba ay kawili-wili? Whoosh! Biglang kumilos ang anino, inagaw ang gintong nakatagong kahon ng sandata. Wala bang itinuro sa iyo ang mga bangkay sa pasukan? Kaluskos. Maya-maya lang ay may pumasok na grupo ng mga tao mula sa labas. Lolo, ang pinuno ay si Anson Huntington. Nang marinig ang mga tunog ng mga kahon ng armas, agad niyang pinangunahan ang mga bodyguard ng pamilya Huntington. Pero pagpasok pa lang niya, nakita niya si Daryl Huntington na may nakadikit na sandbox sa ulo. WHO. Mabangis na sigaw ni Anson Huntington. Ang kanyang katawan ay nagniningning ng layuning pagpatay. Isang taxi driver lang, para kunin ang pamasahe niya. Hinubad ni Julius Reed ang kanyang duckball cap at casual na inihagis ito sa lupa. Nakita niyang mas nakakainis ang sombrero habang pinagmamasdan niya ito. Nagpasya siyang tapakan ito. Pagkatapos ay sinipa niya ito. Bakit si Karen ang magpupursage na ayusin ang pagkakakilanlan ng isang taxi driver para sa kanya, para lang igiit ang isang duckball cap? Ikaw kasi, si Daryl Huntington ay tinamaan ng takot. Watertight ang kanilang plano, at sinabi na ni Itay Huntington na hindi sasali si Julius Reed. Pero ngayon, WHO, sino ito? Pinaputok ni Julius Reed ang isang hidden weapons box sa tuhod ni Daryl Huntington. Whoosh! Has! Napaluhod si Daryl Huntington sa lupa sa sakit habang patuloy na umaagos ang dugo. Naparito ako upang humingi ng pera, ngunit tinutukan mo ako ng isang nakatagong kahon ng sandata. Masaya ba yon? Hinawakan ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng armas sa ulo ni Daryl Huntington, na walang pakialam na sinabi, ano, nananakot ng mga tao dahil kaya mo. Bully people dahil kaya mo. Ngayon, gusto ni Daryl Huntington na pumatay ng tao. Kaya pala mayabang, ginagawa pa rin ang biktima. Julius Reed, para sa isang walang kwentang babae, niloloko mo ang walang kwentang babae mo. Worth it ba? Sinabi ni Daryl Huntington sa matinding paghihirap, upang mailagay ang espiritual na tableta ng kanyang ina sa ancestral hall ng Isolde family, tahimik niyang binawi ang punyal na iniwan mo rito noong una. Karapat-dapat ba ang gayong babae sa iyong sakripisyo? Kinasusuklaman niya, bakit nagulo na naman ang walang kamali-mali na plano? Sa tingin ko, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Yumuko si Julius Reed, hinawakan ang ulo ni Daryl Huntington, at malamig na sinabi, ngayon ay wala na akong magandang gawin, nagpa siyang maranasan ang buhay bilang driver ng taxi ng isang gabi. Siya pala ang una kong pamasahe, pero hindi siya nagbayad. Nang marinig ang mga salitang ito, lumuhad si Itay Huntington sa lupa, nakayuko ang ulo. Masyado siyang nahihiya na harapin si Julius Reed, kahit na umaasang papatayin siya ni Vance Huntington. Sa ganoong paraan, kahit sa kamatayan, maaaring mag-iwan siya ng ilang impresyon sa puso ng iba. Julius Reed, hindi na kailangan. Ang mabuting relasyon ay nangangahulugan ng magandang negosyo, tama ba? Si Anson Huntington, hindi pangkaraniwang matino, ay hindi nagrant o nagmamadali. Anson Huntington, tama ba? Tumangala si Julius Reed sa tinaguriang baliw, na si Anson Huntington. Ang iba ay maglalayo sa pagbanggit ng baliw, ngunit hindi siya. Gagawin niyang tanga ang mga baliw.
Narinig ko na ang pamilyang Huntington sa simula ay nais na gawing lehitimong tagapagmana si Zahir Huntington, sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkakataon na alisin ka. Naiintindihan mo ba? Ang katalinuhan ng Wolf Cavalry ay malaganap, ang mga sekreto ng pamilyang Huntington ay walang pagbubukod at lubusang naimbestigahan. Talaga, sinabi ni Anson Huntington na may bahagyang ngiti, sinisikap mong maghasik ng hindi pagkakasundo sa sandaling ito. Hulaan mo kung paniniwalaan kita. Ang tanging pag-asa para sa pamilyang Huntington ngayon ay nasa likod niya si Anson Huntington at ang grupo ng mga nakatagong armas box wielder. Bagamat maliit ang tsansa na manalo, kailangan itong ipaglaban. Anson, huwag makinig sa kanyang kalokohan. Napaungol sa sakit si Daryl Huntington, basang-basa ng dugo ang pantalon niya. Pero sa loob-loob niya, nagpapanik siya. Si Vance Huntington at siya lang ang nakakaalam ng mga bagay na ito. Bakit alam ni Julius Reed? May sasabihin lang ako. Dinurog ni Julius Reed ang nakatagong kahon ng armas sa isang bukol at inihagis ito sa lupa, pagkatapos ay tumalikod ang kanyang mga kamay sa likod upang harapin si Anson Huntington. Ngayon, kailangan mong pumili. Itinuro niya ang sariling dibdib, buksan mo ang tagong kahon ng armas, patayin mo ako. O alisin si Vance Huntington at maging bagong family head ng Huntington family. Patay na katahimikan. 5 minutong katahimikan. Anson Huntington. Paano ka maniniwala sa kalokohan niya? Ang pamilya Huntington ay magiging iyo sa madaling panahon. Patayin siya. Si Daryl Huntington, na nawawala ng masyadong maraming dugo, ay medyo nahihibang na. Bakit hindi mo napatayin si Daryl Huntington? Bahagyang ngumiti si Anson Huntington, inilipat pa kanan ang pagbubukas ng nakatagong kahon ng armas, hindi ba mas mabuting patayin siya kaysa patayin si Vance Huntington? Dahil sinabi ko sa sarili kong mga labi na gusto kong patayin si Daryl Huntington. Para pilitin siyang gamitin ang punyal na iyon para kitilin ang sarili niyang buhay. Nanatili sa pwesto si Julius Reed, walang pakialam ang kanyang ekspresyon, dapat mangyari ang sinabi ko. Wala kang karapatang lumaban. Kahit ngayon, kahit na may nakatutok na kahon ng armas sa kanya. Dinidiktahan pa rin niya si Anson Huntington ng hindi tiyak. Anson, sumigaw si Daryl Huntington, ikaw. Balak mo talaga. Whoosh! Na-activate ang hidden weapons box. Pinaputok ni Anson Huntington ang hidden weapons box sa harap lamang ni Daryl Huntington, wala pang 10 sentimetro ang layo. Lahat kayo ay tinatawag akong baliw, ngunit hindi ako galit, at hindi rin ako tanga. Humalaklak siya, umiling, alam ko na mula noong bata ako na isa akong kutsilyo ng pamilya Huntington. Itinapon kapag ginamit, narinig ko ang sinabi ng senior mo. Pagkatapos ng lahat, naglagay ako ng maraming kagamitan sa pakikinig sa pamilyang Huntington. Ikaw, nawala ang kulay sa mukha ni Daryl Huntington. Kung kaya kong patayin ang aking mentor at ang kanyang buong pamilya noon, ano ang halaga ng pagpatay sa sarili kong tiyuhin? Inikat ni Anson Huntington ang nakatagong kahon ng armas patungo sa nakatulala na si Vance Huntington, wala na ba akong sapat na kalapastanganan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 958 Paglabas sa Kakon at Pagiging Paro-Paro, ikaw. Si Vance Huntington ay naliligaw na. Sa pamilyang Huntington, si Daryl Huntington ang pangunahing tagapagtaguyod. Siya ang amo, na ang salita ay batas. Pero ngayon, kahit si Daryl Huntington ay walang solution euro, ano ang magagawa niya? Miyembro ka ng Huntington Family Euro, paano mo kami tatalikuran? Nanginginig na sigaw ni Vance Huntington. Sorry. Hindi gaanong nagpapaliwanag si Anson Huntington habang papalapit siya kay Vance ng hakbang-hakbang. Sa loob ng Ancestral Hall, ang kapaligiran ay mapang-ipang malungkot. Tatay, si Vance Huntington ay sumigaw sa kawalan ng pag-asa, takot na bumabalot sa kanya. Ngunit nanatiling tahimik si Daryl Huntington. Upang patatagin ang kanyang posisyon, palaging pinapahina ni Daryl ang kakayahan ng kanyang mga anak na gumamit ng kapangyarihan. Gumastos pa siya ng napakaraming pagsisikap sa pag-aayos kay Zahir Huntington, umaasa sa isang sunod-sunod na luksong palaka upang maiwasang mapatalsik ang kanyang sarili. Ngayon na ang kanyang mga anak na lalaki ay mahina at walang kakayahan sa harap ng kahirapan, tanging si Vance Huntington ay maaaring tumawag para sa kanyang ama. Buntong hininga.
Huminga ng mahabang buntong hininga si Daryl Huntington, na halatang tumatanda sa sandaling iyon. Itay Huntington, kung gusto mo, maaari mo siyang wakasan gamit ang iyong sariling mga kamay. Anson Huntington said with a playful look. Dahil binigyan siya ni Julius Reed ng napakagandang regalo, hindi niya inisip ang pagpunta sa agos at pagbabalik ng pabor. Hindi. Mahigpit na hinawakan ni Itay Huntington ang punyal sa magkabilang kamay, halos mabali. Hindi niya magawa, ang kanyang biolohikal na ama. Anuman ang ginawa ni Vance Huntington, siya pa rin ang kanyang biolohikal na ama. Anak, ikaw, mangyaring magmakaawa sa kanya, magmakaawa kay Julius Reed na iligtas ang buhay ng iyong ama. Ipinapangako kong mamahalin kita mula ngayon, at ilalagay ko ang tapyas ng espiritu ng iyong ina sa bulwagan ng mga ninuno. Pakiusap, pakiusap. Hinawakan ni Vance Huntington ang kamay ni Itay Huntington at walang humpay na nagsumamo. Hayaan mong maging ulo ng pamilya ang iyong ama, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ang pamilya Huntington. Magsalita ka, magsalita ka. Siya ay nababalisa at natatakot, ang kanyang mga salita ay naghalo-halo. Ngunit alam ni Vance Huntington sa kanyang puso na si Itay Huntington lamang ang makapagliligtas sa kanya. N0 no G, S Omicron. Hindi. Hindi, si Itay Huntington ay sumigaw ng masakit, hindi. Ikaw na kalapiting mababa ang lipad, tulad ng iyong ina, akitin mo siya, hindi ba ikaw ang kanyang may bahay? Paglingkuran siyang mabuti sa kama, sige, hilingin sa kanya na iligtas ang iyong ama kahit minsan lang. Gumapang si Vance Huntington sa kanyang mga tuhod kay Julius Reed, nakikiusap, pakiusap, alang-alang sa kanya, bigyan mo lang ako ng pagkakataong mabuhay. Groveling, nagsusumamo, at bakas ng takot, sa kanyang likuran, mahigpit na hinawakan ng mga kamay ni Itay Huntington ang punyal. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata niya. Sa huli, nagpakawala siya ng walang lakas na pag-iyak. Patricide, hindi niya magawa, bilasan mo siya. Sinipa ni Julius Reed si Vance Huntington gamit ang isang paa at walang pakialam na sinabi. Nakakadiri, swish, sumara ang nakatagong kahon ng armas. Bahagyang ngumiti si Anson Huntington habang binubuksan ang bibig ng kahon. Thud. Natamba si Vance Huntington sa tunog. Nagkalat ang dugo sa sahig. Splash. Sumugod si Itay Huntington, paulit-ulit na sinasaksak ang katawan ni Vance Huntington. Hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Tapos na ba? Yumuko si Julius Reed, nakatingin sa halos basag na Itay Huntington. May utang ka pa sa akin na pamasahe sa taxi. Pagkatapos magsalita, tumawa siya habang kinuha ang dagwang punyal at ibinato sa harap ni Daryl Huntington. Klang! Ang tunog ng punyal na tumama sa lupa ay nagpang-inig sa matanda sa pamilya Huntington. Isara ang mga pinto ng Ancestral Hall, bigyan ang matanda ng ilang dignidad. Sumenya si Anson Huntington at dahan-daang isinara ang mga pinto ng Ancestral Hall. Nasa loob ang nabasag na spirit tablet ng ina ni Itay Huntington, ang katawan ni Vance Huntington. At si Daryl Huntington, kasama ang isang punyal na may bahid ng sariwang dugo. Ang mismong punyal na nagtulak sa ina ni Itay Huntington na magpakamatay. Ang matandang lalaki, na nabigla sa paningin ng bagay, ay nagbuwis ng sariling buhay sa Ancestral Hall dahil sa labis na pananabik kay Zahir Huntington. Malamig na sinabi ni Anson Huntington, mayroon bang hindi malinaw? Kung mayroon, huwag mag-atubiling sumama sa matanda. Naiintindihan. Walang ekspresyon ang mga bodyguard ng pamilya Huntington. Noon pa man sila ay mga tao ni Anson Huntington, ang kanyang mga tapat na katiwala na tahimik niyang inayos. Hanggat ang kanilang Panginoon ay tumaas sa kapangyarihan, wala silang pakialam sa buhay o kamatayan ni Daryl Huntington. Mr. Reed, bantayan mo kami sa hinaharap. Inalis ni Anson Huntington ang nakatagong kahon ng armas sa kanyang baywang at yumuko ng malalim kay Julius Reed. Pagkatapos, nakangiti kay Itay Huntington, sinabi niya, Ate, ako na ang bahala sa mga bagay tungkol sa spirit tablet. Pwede kang umuwi anytime. Namanhid na tumanggaw si Itay Huntington na para bang nasa ibang mundo. Markang Paywa, ikaw ay isang matalinong tao, gusto ko ang mga matalinong tao. Ngumiti si Julius Reed at tumanggo, pero, huwag kang masyadong matalino. Klang, sa Ancestral Hall. Ang punyal, nahulog sa lupa sa pangalawang pagkakataon.
Makalipas ang 5 segundo, umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkahulog ng mabigat na bagay. Bukas, hindi ako makakadalo ng personal sa libing, si CEO Carmichael ang kakatawan sa akin. Sa oras na iyon, mauunawaan ng mga pamilya ng Kyoto ang iyong kahulugan. Pagkasabi nito, tumingin si Julius Reed kay Itay Huntington, hindi mo pa nasettle ang pamasahe sa kotse na inutang mo sa akin. Napakagatlabi si Itay Huntington, hindi sigurado kung paano magsisimula. Pakiramdam niya ay wala na siyang mukha para makipagkita kay Julius Reed. Ibibigay ko, matapos maghanap, napagtanto niyang naiwan ang kanyang bag sa Ancestral Hall. Ako, wala kang pera, pagkatapos ay magbayad gamit ang iyong katawan. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Hindi pinansin ang mapaglarong tingin sa mukha ni Anson Huntington at namumula ang pisngi ni Itay Huntington, humakbang siya patungo sa pinto. Ito ay ang parehong taxi. Kinuha ni Julius Reed ang takip sa lupa at inihagis ito sa passenger seat. Ito ay kayamanan ni Karen, kailangan niyang ibalik ito. 950 metro. Sa pagkakataong ito, nilakad ni Itay Huntington ang kabuuang 1,314 na hakbang. Namula ang mukha niya, hindi niya maiwasang isipin ang mga sinabi ni Julius Reed. Bagamat handa na siya sa pag-iisip, ang pagharap dito ay medyo mahirap pa ring tanggapin. Kailan pa naging matalik si Itay Huntington sa isang lalaki? Siya, handa ka na ba? Binuksan ni Julius Reed ang pinto sa likod ng kotse at ngumiti sa kanya. Dito mismo, itinuro ni Itay Huntington, na pula ang mukha, sa upuan sa likod. Oo, saan pa? Napasandal si Julius Reed sa pinto ng kotse, nagsasalita sa mapaglarong tono. Okay, napalunok si Itay Huntington, sumakay sa likurang upuan, at nagsimulang maghubad. Nag-iinit ang mukha niya, sobrang init na para bang may pamatak na tubig. Maging ang mga mata niya ay nakapikit. Ito ba ay masyadong mabilis? Whoosh! Ngunit sa pagkakataong iyon, pilit na isinara ang pinto ng sasakyan. Kinuha rin ang coat niya. Kung maglakas loob kang gumawa ng mga desisyon sa likod ko muli, ito ang magiging kahihinatnan. Inihagis ni Julius Reed ang Amerikana sa dingding sa patio ng pamilya Huntington at umalis, na humihiging isang himig. Ikaw, sa likod na upuan, si Itay Huntington ay parehong galit at inis. Matapos ihanda ng isip ang sarili, ang lalaking ito. Pero sa huli, humagalpak siya ng tawa ng beef. Puno na ng dugo ang coat niya na hinubad niya sa sarili. At sa passenger seat, isang malinis na damit ang inilatag. Julius Reed, salamat. Kinuha ni Itay Huntington ang mga bagong damit, nananatili ang kanyang tingin sa isang painting. Ang painting ay inilagay sa ibabaw ng mga damit. Pagbabago mula sa isang kakon sa isang butterfly. Smack! Isang luha ang bumagsak. Pagkatapos, naging tuloy-tuloy na ulan. Kyoto. Isang lungsod kung saan naninirahan ang 10 milyong tao. Sa likurang upuan ng isang taxi sa isang kalye. May babaeng umiiyak ng matindi. Hindi siya malungkot, dahil malungkot siya noon. Pagkatapos umiyak, nagpalit siya ng puting damit, parang prinsesa. Maganda at kaakit-akit. 70 kilometro ang layo, sa Kyoto International Airport. Mag-isang nakaupo si Julius Reed sa departure lounge na may dalang tiket sa eroplano. Ang destinasyon, Nathaniel City. Ang punong tanggapan ng Martial Arts Association. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 959, pagbisita sa Martial Arts Association 300 kilometro ang layo mula sa Nathaniel City. Naroon ang Jade Mountain. Sa ibabaw ng bundok, nakatayo ang isang istruktura. Ang gusali ay napakaranggal, walang kapantay sa karangyan. Gayunpaman, hindi ito kailanman bukas sa publiko. Sa sandaling ito, nakaupo si Jerry Anderson sa isang silid sa loob ng gusali. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang matanda. Ang matanda, na may puting buhok at balbas, ay nakasuot ng Taoist na robe at naka-cross-leg sa isang pinainitang brick bed. Siya ay nagkaroon ng kilos ng isang immortal at ang kabataang mukha ng isang batang lalaki. Guro, magalang na nagsalita si Jerry Anderson, kamakailan, nakaranas ako ng ilang mga paghihirap. Ang matanda sa tapat niya ay ang kanyang Panginoon. Rogan Harsh. Dahil nakuha na ni Jerry Anderson ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Martial Arts Association,
hindi siya nagligtas ng gastos sa pagtatayo nitong Taoist na templo sa Jade Mountain para linangin ang kanyang amo sa pag-iisa. Ngayon ay nahaharap sa kaguluhan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang humingi ng patnubay. Ano ito? Dahan-daang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at nagsalin ng isang tasa ng tsaa para sa kanya, mukhang problemado ka, hindi ito maganda. Salamat sa iyong pagtuturo, guro. Hinawakan ni Jerry Anderson ang tasa gamit ang dalawang kamay at humigop ng malinaw. May nag-claim na fiancé ni Nelson at gustong pumunta sa Martial Arts Association para patayin ako. Ngunit nang magpadala ako ng mga tao upang mag-imbestiga, wala silang nakitang ganoong tao. Bahagyang kumunat ang kanyang noo, ang kanyang mga salita ay may bahid ng pagkabalisa, gayunpaman ang aking lighting building ay talagang nawasak ng taong ito. Alexander Gray, kahit siya ay walang pagkakataon na lumaban. Kung may nagsabi na gusto nila siyang patayin, ngumiti lang si Jerry Anderson. Ngunit ngayon, ang kalaban ay gumawa ng makabuluhang aksyon. Para patayin si Alexander Gray, hampasin ang puso. Malinaw na isang babala upang takutin. Matapang na hamanin ang Martial Arts Association, kahit na may kumpiyansa, naramdaman ni Jerry Anderson ang pressure. Pagkatapos ng lahat, si Charmy Kims ay namatay lamang sa labanan. Hindi mabilang na mga mata ang nanunood sa Martial Arts Association. Nelson, saglit na nag-isip si Rogan Harsh at saka umiling, walang ganoong tao. Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Oo, lalong kumunat ang noo ni Jerry Anderson. Sinalo ko nakipag-away ako kay Nelson dati. Noong panahong iyon, ang tao ay isang bata, magandang babae, na dalubhasa sa martial arts na may kahanga-hangang lakas. Sa paggunita sa kanyang labanan sa Brighton Lake, sariwa ang kanyang alaala. Hindi mo siya pinatay. Iminulat ni Rogan Harsh ang kanyang mga mata at mahinahong nagtanong. Nakatakas siya. Sumagot ng totoo si Jerry Anderson. Maaabutan niya sana kung nagpatuloy siya. Ngunit sa oras na iyon, ang lahat ng mga saloobin ng Martial Arts Association ay nasa Charmy Kims, kaya hindi na gumawa ng karagdagang isyu si Jerry Anderson. N0 Omicron. Sa inilarawan mo, napakalakas ng dalagang ito. Pero wala pa akong narinig na may ganoong edad na nangingibabaw sa mundo. Pumikit si Rogan Harsh at mahinang sinabi, siguro, hindi pagkakaunawaan. Kung kinakailangan, maaari kong ipadala ang iyong nakatatandang kapatid upang tumulong. Si Jerry Anderson ay itinuturing na isang henyo. At least sa mata ng iba, henyo siya. Sa ganoong edad, nangunguna sa banal na lupain ng martial arts, naging isang bagay ng paghanga para sa maraming martial artist. Si Jerry Anderson ay nasa kanyang elemento. Ngunit sa mga alagad ni Rogan Harsh, hindi man lang siya makarank sa top 5. Salamat sa iyong pagmamalasakit, guro, ngunit naniniwala ako sa aking mga kakayahan. Kung, sa kasamaang palad, ako ay pinatay, guguluhin kita upang ipaghiganti ako. Tumayo si Jerry Anderson at yumoko ng malalim. Sa kanyang katayuan, ang pagliligtas ng mukha ay mas mahalaga kaysa sa buhay mismo. Kung alam ng mga tagalabas na humihingi ng matinding suporta ang presidente ng Martial Arts Association, ano kaya ang iisipin nila? Hindi ba sila matatawa? Anong mukha ang dapat niyang maupo bilang pangulo noon? Higit sa lahat, hindi naniniwala si Jerry Anderson na mas malakas ang kalaban sa kanya. Ang tiwala ng isang master. Hindi rin naniwala si Rogan Harsh, kaya hindi na siya nagsalita. At hindi niya siya pinigilan. Gabi na, hindi ko naiistorbahin ang paglilinang ni Master. Mag-leave muna ako. Pagkasabi noon, tumayo si Jerry Anderson at umalis. Nang makaalis na siya, mahinang sinabi ng elder, tingnan mo kung sino talaga si Nelson. Tulad ng utos mo, guro. Hindi pa naglalaho ang boses ay isang anino ang nawala sa silid. Kuwit. Nang tumama ang unang sinag ng liwanag ng umaga sa punong tanggapan ng Martial Arts Association sa Lighting Building. Libu-libong estudyante ang nagtipon-tipon sa malawak na lugar ng pagsasanay sa harap ng gusali, puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Sa pasukan, ilang miyembro ng board ang nakatayo sa isang plataporma. Umaasa na parang kaharap ang isang mabigat na kalaban. Ang buong Martial Arts Association, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay napuno ng tense na kapaligiran. Si Alexander Gray ay pinatay sa publiko,
at ang Grand Courtyard ay nawasak. Ito ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng isang ordinaryong tao. Ang Martial Arts Association ay nagdaos ng pagpupulong magdamag, na pinag-uusapan hanggang madaling araw. Sa wakas ay nakarating sila sa isang conclusion. Talagang gawa ito ng isang tiyak na kapangyarihan sa mundo ng martial arts, sinasamantala ang pagkakataon ng pagkamatay ni Charmy Kim sa labanan at ang walang katiyakang reputasyon ng Martial Arts Association. Para makipaglaban sa posisyon ng boss. Marami ang matagal nang hindi nasisiyahan sa Martial Arts Association na nagsasabing sila ang lehitimong martial arts orthodoxy. Iyon ay isang gintong signboard, na bumubuo ng hindi mabilang na kayamanan bawat taon. Ngunit ngayon, nagsimulang mag-away ang Deep Cold at Wilson Pavilion, hindi magkasundo ang dalawang boss. Walang pagkakataon na lumikha ng gulo. Bukod dito, sa Nathaniel City, walang mga palatandaan ng isang napakalaking pagdagsa ng mga tao. President, maaari ba tayong nagkamali? Ang isa sa mga direktor ay tumingin sa unahan, nagtatanong na may pag-aalalang ekspresyon. Naglakas loob silang hamanin at ibagsak ang engranding patio, na nagpapahiwatig ng kanilang katapangan. Malinaw na hindi sila natatakot sa Martial Arts Association. Ngunit para sabihing pupunta sila sa punong tanggapan ng Martial Arts Association at papatayin ang kanilang presidente. Ang libu-libong estudyante ang dumalo, kasama ang maraming eksperto mula sa Martial Arts Association. Hindi ito mga taong dapat guluhin. Ang lugar ay parang lambat ng langit at lupa, isang bitag ng kamatayan para sa sino mang dumating. Anong oras na ngayon? Nakatingin sa unahan si Jerry Anderson, medyo malungkot ang tono nito. Kung ang kalaban ay hindi nagpakita, at sila ay nasa mataas na alerto para sa wala, hindi ba iyon ay isang biro? Ang makapangyarihang Martial Association, natakot sa kanilang talino ng isang tao. 8:00 na ng umaga. Tumingin ang direktor sa kanyang relo at sumagot ng malakas. Magdamag silang nagkikita, walang tulog. Ngunit sila ay mga martial artist, kakulangan ng pahinga para sa isang maikling panahon ay hindi makabuluhang nakakaapekto sa kanila. Ang psikolohikal na presyon lamang ang nagpabigat sa buong Martial Arts Association, na nililiman ito ng kadiliman. Kagabi, pumunta ako sa Jade Mountain, ngunit hindi ko matiyak ang pagkakakilanlan ni Nelson. Si Jerry Anderson, na nakahawak sa likod ng kanyang mga kamay, ay nagsabi sa isang kakaibang tono, upang mawala ang ating Grand Courtyard, at gayunpaman, sa mundo ng martial arts, walang bakas ng taong ito. Si Alexander Gray ay napakasikat sa martial arts world. Hindi lamang dahil siya ang kahalili ng Martial Arts Association na itinaguyod, kundi dahil din sa kanyang mabigat na personal na lakas. Siya ay itinuring na piniling anak ng langit. Ngunit isang lalaking nag-aangking kasintahan ni Nelson ang nagawang pumatay sa kanya ng ganoon kadali. Siya ay tiyak na hindi isang walang tao. Ngunit sino kaya ang taong ito? Kahit ngayon, walang alam ang Martial Arts Association tungkol sa kanya. Atensyon! Whoosh! Itinaas ang bandila ng Martial Arts Association. Lumingon ang lahat, armado ng mahahabang sibat, na nakatutok sa unahan. Ito ay isang command flag. Isang tao lang. Lumingon din si Jerry Anderson, nakatingin sa malayo sa napakaliit na figure ilang kilometro ang layo. Nasaan ang hukbo ng libo-libo? Hindi ba dapat magdadala ng grupo ang kabilang partido para makipag-away sa Martial Arts Association? Kung talagang isang tao lang, sapat na ang kumpiyansa ni Jerry Anderson para patayin siya. Mag-ingat sa mga pananambang. Matigas niyang utos. Ang porma sayon sa ibaba ay mabilis na nagbago, na sumasakop sa lahat ng mga anggulo. Papalapit na ang figure, ngunit sa paligid nila, walang kahit katiting na pagudyok. Ang libu-libong nakatayo sa training ground ay tumahimik, na naiwan lamang ang tunog ng paghinga. Libu-libong mata ang nakatutok sa figurang iyon. Mabilis ang kanilang paghinga, at basang-basa na sa pawis ang kanilang mga kamay na may hawak na mahabang sibat. 500 metro, 300 metro, 100 metro Euro broken bar. Nang maabot ng tao ang wala pang 5 metro mula sa tarangkahan ng Martial Arts Association, dahan-dahan silang huminto. Ang buong training ground ay bumagsak sa patay na katahimikan. Mahigpit na hinawakan ni Jerry Anderson ang mga handrail gamit ang dalawang kamay, hindi naglakas loob na kumurap. 3 minuto.
Isang buong 3 minuto. Ang tao pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanilang ulo at itinaas ang kanilang kanang kamay. At bigla itong ibinaba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 960, patayin si Jerry Anderson ang bagong dating, mag-isa. Ang mga hakbang niya, panay. Sa casual na biyaya ng paglalakad sa looban, sinindek niya ang 10,000 sa kawalang kilos. Sa banal na luping euro. Isang tao, napakaraming 10,000. Ang Martial Arts Association ang nakadama ng pangamba. Ito lamang ay sapat na upang gawing immortal ang kanyang pangalan. Ngunit sa sandaling iwagayway ng lalaki ang kanyang kamay, libu-libong mga mag-aaral ang tumibok ng malakas. Maging si Jerry Anderson, na nakahawak sa rehas, ay hindi napigil ang hawakan ito ng medyo mahigpit. Ang lahat ay kalmado at mapayapa. Wala ni isang anomalya. Parang pandaraya lang. Ngunit ang mga may matalas na mata ay nakakita ng dalawang figure na umuusbong mula sa malayo. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, nakikipagkarera sa kanilang mga kabayo. Nag-iiwan ng ulap ng alikabok sa kanilang likuran. Sa wakas, dumating ang dalawa sa likod ng lalaki. Bumaba sila. Whoosh! Itinaas ng bawat lalaki ang kanyang watawat ng labanan ng mataas. Gininto ang dragon na lumalamon sa araw. Kasabay ng pag-awit ng mga bandila, dahan-daang itinaas ng lalaki ang kanyang ulo. Ang kanyang maselang mukha ay natatakpan ng maskara ng gintong dragon. Sa ilalim ng sikat ng araw, nakakasilaw. 7 Clouds Academy. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Jerry Anderson. Bagaman siya ay may hawak na mataas na posisyon at pinamahalaan ang orthodox martial arts sa loob ng mga dekada. Halos tumigil ang puso niya nang makita ang bandila. 7 Clouds Academy, ang bangungot ng mundo sa ilalim ng lupa sa loob ng 7 taon. Maging ang Martial Arts Association ay nasa ilalim ng pang-aapi ng akademya. Ang bandila ng Golden Dragon Devouring the Sun ay hindi basta-bastang banner. Ito ay isang kapanahunan. Isang panahon na kabilang sa Mad Dragon. Ngunit ang taong nakasuot ng gintong maskara ay talagang Mad Dragon. Walang nakakaalam. Hindi ba namatay si Mad Dragon 3 taon na ang nakakaraan? Bagaman may mga alingaw-ngaw, kakaunti ang naniwala sa kanila. Kahit na ang Solon Mountain at Shadow Gate ay sabik na sumali sa away, ang target nila ay Divine Dragon Tripod. Ngayon, ang bandila ng Golden Dragon Devouring the Sun ay nakatayo sa pasukan ng Martial Arts Association. 10,000 ang naghintay sa tugon ng chairman. Sino pumunta doon? Sa wakas, napagtagumpayan ni Jerry Anderson ang kanyang panloob na takot at umungol. Hindi posibleng mabuhay ang Mad Dragon. Patay na si Mad Dragon. Ang panahon ay natapos na. Ang 7 Clouds Academy ay naging kasaysayan. Ang kaguluhan 4 na taon na ang nakalilipas ay naging sanhi ng pagkawala ng organisasyon. At ngayon, naglakas loob silang humarap sa Martial Arts Association. Ikaw, wala kang karapatang malaman. Iniabot ni Julius Reed ang kanyang kanang kamay, at agad na iniabot ni Vanessa Pine sa kanya ang isang espada. Ang gininto ang dragon na umiikot, pumatay na layunin ay napuno ng hangin. Sa sandaling hawakan ng kanyang mga daliri ang gintong espada, isang napakalaking presyon ang mabilis na bumalot sa lugar. Halos hindi makahinga ang mga estudyanteng nasa harapan. Klang! Bumagsak ang sibat sa lupa. Lumuhad ang 12 ng mga estudyante, napahawak sa kanilang mga lalamunan sa matinding paghihirap. Isang tao, isang espada. Nakatayo sa labas ng gate. Sa kanyang likuran, ang watawat ng Golden Dragon Devouring the Sun ay pumutok ng malakas. Baliw na tanga, nangangahas na gumawa ng panlilinlang sa harap ng aking Martial Arts Association. Nakita ng isang miyembro ng board ang katakot-takot na sitwasyon at lumukso sa ere. Sigaw. Binunot niya ang kanyang espada sa himpapawid, lumalas patungo sa tarangkahan. Halos magkatotoo ang kinang ng espada, napuwang sa mapang-ipang dignidad na nakakapigil sa paghinga. Nakuha ang puwang, ang mga estudyante ay napabuga ng hangin. Naghalo ang takot at ginhawa sa kanilang mga mata. Sa isang kisap mata, ang longsword ay lumapit sa lalamunan ni Julius Reed. Ngunit hindi na ito makasulong pa. Sa iyo, hindi mo ako mapapatay. Biglang tumangala si Julius Reed, isang malakas na aura ang bumungad kaagad.
Pakiramdam ng board member sa ere ay parang na-freeze siya. Hindi makagalaw. Paano magiging ganito? Napasigaw siya sa gulat. Pumasok na ako sa landas ng martial arts, bakit hindi ako makagalaw? Nagpupumiglas, hirap na hirap. Ngunit, ito ay walang saysay. Narinig mo na ba ang tungkol sa paniniil? Humakbang pasulong si Julius Reed, napatitig ang tingin sa taong nasa harapan niya. Ako nga, tyranny. Boom. Hindi na niya kailangang mag-strike. Napabalikwas ang board member, isang bakas ng ambon ng dugo ang naiwan sa hangin. Splash! Malakas siyang bumagsak sa lupa. Hindi gumagalaw. Susunod, dahan-daang itinaas ni Julius Reed ang kanyang espada, itinuro ang mga kinatatayuan. Sabay-sabay ka sa akin, kung gusto mo. Sa tingin ko ay hindi gaanong problema. Walang naghamon sa kanya. Ang Engranding Martial Arts Association. Hinaharap ang isang hamon sa sarili nitong doorstep. Isang hamon na puno ng paghamak. Gayunpaman, walang sino mang gumanti. Sa lupa, hindi pa nanlamig ang katawan ng board member. Patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig at ilong. Nagkalat ang aura. Si Julius Reed, na may hawak na longsword, ay hakbang-hakbang na naglakad patungo sa gitna ng arena. Siya lang, parang espada. Ang pagbuo ng libu-libong miyembro ng Martial Arts Association, tulad ng dagat, ay umatras sa magkabilang panig. At si Julius Reed ang talam na pamunit sa alon na ito. Sa wakas, wala pang 10 metro ang layo niya kay Jerry Anderson. Sumuko ka o, papatayin kita. Hindi malakas ang boses. Ngunit libu-libong tao ang nakarinig nito ng malinaw. Tumangala sila at tumingin kay Jerry Anderson, na nakatayo sa itaas ng libu-libo, sa gitnang kinatatayuan ng arena. Nais malaman ng mga taong ito kung paano tutugan ang pinuno ng Martial Arts Association. Halika ang espada, sumigaw ng malakas si Jerry Anderson. Whoosh! Sa likod ng signboard ng Martial Arts Association sa Lighting Building. Isang longsword ang bumasag sa hangin. Matapos umikot ng ilang beses sa ere ay dumapo ito sa kanyang kamay. Ako, isang marangal na 6 na bituin na martial artist, ang presidente ng Martial Arts Association, ay nireranggo sa ika-27 sa listahan ng Grandmaster. Hinawakan ni Jerry Anderson ang espada gamit ang isang kamay, ang kanyang robe ay lumilipad ng walang hangin, wala akong pakialam kung ikaw ang totoo o peking Mad Dragon, gusto lang kitang patayin. Ang kilalang espada, Quiet Moon. Isa sa mga kayamanan ni Rogan Harsh. Isang regalo na ibinigay kay Jerry Anderson noong una niyang iniwan ang kanyang amo. Habang binunot ang espada, huminto ang araw at tumahimik ang buwan. Lahat ng bagay ay umatras. Naglilinang ka ng martial arts, nililinang ko ang hegemonya. Walang pakialam na tumugon si Julius Reed, ang labanan ngayon ay makikita bilang isang paligsahan sa pagitan ng mga tunay na landas. Ang martial arts ang orthodoxy. Hinawakan ni Jerry Anderson ang espada gamit ang isang kamay, at ang talam nito sa ilalim ng maningning na araw, ay talagang nagbuga ng mahinang lamig. Ano ang hegemony? Hindi ko alam, hindi ko rin malalaman. Sa aking paningin, iyon ay isa lamang maling taktika. Pumalakpak siya sa hangin. Isang espada ang nalaglag. Dahil sa nakakasilaw na liwanag, hindi maimulat ng libu-libong tao ang kanilang mga mata. N0 no. S Omicron. Kung gayon, ang espadang ito ay hegemonya. Tumangala si Julius Reed, hinawakan ang kanyang espada gamit ang dalawang kamay. Ang isang tunggalian sa pagitan ng mga Grandmaster ay lampas na sa gayong komplikado. Inilabas ng magkabilang panig ang kanilang buong lakas, inilabas ang lahat ng kanilang daw, at nakatuon sa isang labanan. Isang labanan, upang patunayan ang landas. Sa longsword, parang nagliyab ang mabangis na apoy. Sa hangin, naging trail ng gininto ang liwanag. Gamit ang espadang ibinunot, walang kapores sa ilalim ng langit. Walang kapantay sa mundo. Isang napakatinding pressure ang bumangon. Klang! Dalawang sinag ng liwanag ang nagbanggaan. Dalawang agos ng sword chi, ginto at puti, galit na nilamon ang isa't isa, bawat isa ay sinusubukang sugpuin ang isa't isa. Ang langit na puno ng sword chi, tulad ng mga tumutusok na malamig na spike, ay nagdulot ng 10,000 tao ng hindi matiis na sakit. Sa langit, nagtama ang kanilang mga mata. Nanalo ako.
Bahagyang ngumiti si Julius Reed. Boom! Naghiwalay ang dalawang espada. Lumipad pa atras si Jerry Anderson, pasuray-suray na tumayo sa arena. Si Julius Reed ay nagsagawa ng isang paalang na espada. Sa kalangitan, ang sword intent ay agad na nawala. Ngunit ang matalinong mga manonood ay tumindig na nabigla. Ang sword chi ay hindi nawala. Sa halip, ito ay hinihigop, nilalamon. Sa wakas, natipon ito sa palad ni Julius Reed. Sinabi ni Teng. Isang hakbang. Teng, Teng. Pangalawang hakbang, pangatlong hakbang. Si Julius Reed, hawak ang espada sa isang kamay, ay mabilis na sumugod kay Jerry Anderson. 6-star martial artist ako, naintindihan ko na ang magandang landas. Si Jerry Anderson, na nag-iisang hawak ang espada, ay sumugod na parang baliw. Teng, si Julius Reed ay tumalon ng mataas, hawak ang espada gamit ang dalawang kamay, at hinampos ng malakas. Boom! Sa isang iglap, ang sword chi na nakalap sa kanyang palad ay sumabog na parang bombang nuclear. Thud! Lumuhad si Jerry Anderson sa lupa. Sa kanyang kamay, nabasag ang quiet moon. Sa kanyang noo, may bakas ng dugo na dumaloy hanggang sa kanyang baba. Natahimik ang buong lugar. Sinalubong ni Julius Reed ang kanyang longsword, hawak ang Golden Dragon Devouring Sun Banner gamit ang isang kamay. Sa paghakbang, ang badge ng 6 na bituin na may dugo. Tumalon siya sa bubong ng lighting building. Dahan-dahan siyang lumingon, tinitingnan ang pulang kinang na Dragon King ring sa kanyang kanang kamay. Pulang dugo ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng maskara ng Golden Dragon ay isang mukha na puno ng sakit. Ang Dragon King ring na ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para talunin si Jerry Anderson. Ngunit isang surge ng mamamatay tao na aura, tulad ng isang sira na dam, crazily ibinuhos. Huminga siya ng malalim, bahagya niyang pinigilan ang pagnanais na patayin ang lahat ng nasa loob niya. Ilang sandali pa, basag. Ang bandila ng Martial Arts Association, na nakatayo sa loob ng 100 taon, ay naputol sa kalahati. Pagkatapos, pilit itong sinaksak ni Julius Reed. Ang Golden Dragon Devouring Sun Banner ay pumutok sa hangin. Kumakaluskos ng malakas.